Nabate. Sir Antonio. Ma'am Sheila Mecono, ayan. Sir JC Tanyamor. Ayan. Ma'am Evelyn, hello po. Ma'am Jessica Cabrera. Sir Ricardo Miguel, ayan. Mga masisipag na attendees natin to eh. Hello, Jessica Teresa Atienza. Renalyn Tamayo. Good evening. Ma'am Catherine. Miss Payesha, good evening. Ayan, si Ma'am Grace, andito rin. And Ma'am Iza. Sir Ryan Lakaba, hello, good evening. Ma'am Josephine Caro. Hello, Shane, good evening. Ayan, so nabati ko ba? Nababati ko ba lahat? Hello po, Raven Larigo. Hello, mga naka-open po ang camera. Jervin Benasus. Pasensya na po kayo sa mga aso na maingay. So, thank you, and hello din po sa mga bumabati dito sa ating chat box. Ayan. Okay, so, ready na ba kayo? So, bago natin pakinggan yung ating magtuturo sa atin tonight, let's all watch this video. Alright. So, puso-puso po tayo. Nakita nyo ba kung sino na ang ating magtuturo for tonight? Diba? Napakaswerte natin. Grabe, isang GM, mismong Grant Mentor ng Team Dynamic International. Siya po ang magtuturo sa atin tonight. And tinaguri ang professional tambay at 360-degree binago po ang buhay through our JC business. Kaya naman, dapat mag-ready ka na. At yung binigay mong time dito para makinig dahil sa ituturo niya, proven at tested, nagpabago sa kanya at nagpalaki ng business. Multi-awarded, more awardee qualified in different travels ng ating company at nakapag-create ng maraming millionaire at leaders dito sa ating business. Okay, so excited na ba kayo? Tingnan ko nga, excited na po ba? Ayan, nakikita ko ang daming puso sa ating chat box. Ayan, let's show our excitement, ayan, sobrang gigil matuto tonight. O, di ba? Ayan, so let's all welcome our master wholesaler, the Dynamo, GM Eric Porte Santos. Hello po, GM. Okay, good morning, good evening, and good afternoon. Thank you so much, Coach April, sa iyong napakalupit na introduction. At syempre, no, sa lahat po ng mga nandito po ngayon, yan, maraming salamat, no? And naka-attend po kayo. Yan, no, yung GM pa ang nagtiting sa inyong pag-attend, di ba? How powerful. Yan, okay lang po ba kayo dyan? O especially yung mga nasa abroad po. O kaway-kaway nga po yung mga nasa abroad. Kaway-kaway. Ayan. Alam niyo ba kung ano tong kaway-kaway na to? 50 million yan. Di ba, Ma'am Biema, Sir Adrian ng Taiwan. Yan, wait lang ha. Okay, so bago po tayo magsimula, okay lang po ba? Pa-open po ng kamuna at mag-ano po tayo, picture-picture muna tayo. Okay, so lagi kayo magpo-post kapag may mga trainings po tayo and uma-attend kayo. So open po cam lang po tayo. Yan, then puso-puso, open cam lang po, sandali. Wala pa tayo sa isang page. Oh. Okay lang, pa-open cam po yung iba. Then puso-puso po, then screenshot. Okay. Ayan. O dalawa na lang, oh. Full ano na tayo. Dalawa na lang yung mag-open ng cam. Naka-isang page na tayo na nakabukas ang cam. Okay na? Yan, baka yung iba kasi natutulog. Baka yung iba kasi natutulog eh, kaya hindi makapagbukas ng cam. Yan, syempre batiin ko na lang yung mga nakabukas yung cam ha. O yun yung privilege nyo ngayong gabi. Okay, hello po kay Ma'am Giselle Francisco, Ma'am Marilyn ng Saudi. Kung nasa ibang bansa po kayo, palagay po yung bansa doon sa name. Okay, Ma'am Grace Despi. Yan, nandito rin si Coach Michelle Dalisay. Ma'am Biema, Ma'am Elizabeth, Ma'am Eva Cruz, Sir Adrian Mejia, Sir Alvin Asi, Ma'am Rona, Ma'am Abby, Sir Dante, yan, si Sir Joward, okay? Sino pa? Ma'am Ralph Elijah, yan, si Ma'am Evelyn. Wow, ganda naman ng camera ni Ma'am Evelyn.
Para naka-DLSR to ah. Yan, si Ma'am Dulce, Coach Anaya, Coach Jenna ng Qatar, Ma'am Gigay, Dulce Marie Alburo ng Iceland. Ay, power oh. Oh, pusuan nga natin si Ma'am. May taga-Iceland pala dito. We've been there in Iceland. Alam niyo, nagpunta kami sa club ng Iceland. Nag-clubbing kami gabi. Oh, di ba? May sumasayaw. Iceland yun na. Dulo na ng ano yun. Pinaka-tok-tok yun eh. Pag tinignan mo sa globe. Tok-tok. Imagine may sumasayaw sa club, ma'am. Alam mo kung ano sumasayaw? Mga Asian. Malaman namin Pilipino. Di ba? Iba talaga powers yung mga Pinoy eh, no? Yan, Sir RJ Raimundo. Hello po sa inyo. O sino pa yung mga naka-open cam? Sir JC Tanyamor, Ma'am Mary Ann Enriquez, Sir Antonio. Si Sir Antonio ba yung nasa office kahapon? Yan, Sir Carl Clifford. Yan, si Tikyo Lagniton. Yan, Jessica Cabrera, Ma'am Emily Cao. Yan, po, Ma'am Mary Ann Enriquez. So, start na po tayo. Alam naman natin, time is full. Okay, so paredy lang po ng mga papel at ballpen ha. Kasi bihira ko lang po ito nababagsak yung training ko na ito. Yan, paredy lang po ng mga inyong mga papel at ballpen. And, ano ba? Medyo ano po kasi ito eh, yung training po natin, medyo mahaba po ito. Yan, kaya mag-ready na kayo ng mga ano niyo, ng mga copy natin diyan. Okay? Pero sikapin ko na ano lang, mapabilis natin. Sorry. Oh, yeah, yeah. So, yan, my name is Eric Santos po. And naging top 1 po ako ng company sa mga hindi po nakakakilala. At kung resulta lang, no, marami na rin resulta. And sabi nga nila, di ba, masarap makinig. Okay? Especially kapag kayo nagtuturo, may resulta. Tama? For sure, marami kayong matututunan. Tama po. Okay? And thank you for coming sa lahat. No? Time to learn. So, nandito po kayo para matuto. Ako po yung magtuturo. Okay? So, maximize natin yung oras nyo po. At syempre, no, all out tayo rito. Di ba? Totoo natin yung knowledge. Kaya nga medyo mahaba to. So, start with distraction, pick your focus. I don't want you to get distracted. Yung mga distraction po, no? Huwag muna kayong, tawag nito, yung mga, baka mamaya nagsiselfone yung iba. Focus po kayo rito. Marami kayong matututunan. Kasi sa negosyo natin, importante, nakakapagpa-join ka. Tama? Kaya maganda itong training na to. Importante po ito. Ay, sorry po. Ano ba yan? So, take down notes. So, mamaya pwede kayong magtanong. Yung mga violent reaction nyo, sagutin po natin yan. Okay? So, ang sponsoring po, ito po yung body ng ating business, no? And sabi nga no ni Sun Tzu, every battle is won before it's ever fought. And yan. So, ang topic po natin is the arts of sponsoring. O, di ba? Art pala yung pag-i-sponsor, no? Okay? And ang pag-i-sponsor kasi hindi dapat bara-bara yan. So, para mas maintindihan nyo po ano bang sponsoring, so ang sponsoring po, pagtulong sa tao na makita ang opportunity at i-guide sila step by step. Tinagalog ko na ha, para mas maano nyo, mas ma-absorb nyo. And hindi lang basta sign up. Okay? Kailangan may tiwala, vision at mentorship. So meaning to say, hindi po ito pa-join lang tayo ng pa-join. And ikawan tulay ng pangarap nila at ng sistema na subok na. So i-introduce natin sa kanila yung system na ginagawa natin. Effective system, tama, ng pagkita. Then next, sponsoring process, prospecting, hanapin ang tamang tao, okay, friends, OFW, social media. And number 2, inviting. Pagka nag-i-invite po, no, maikse, simple at exciting na invitasyon. So ito po yung proseso ha, para alam nyo yung ano. Okay, presentation, syempre papakita mo yung presentation natin sa Zoom, or kung may mga recorded video, pwede ipasa or ipasok sa Zoom. Okay, and pang-apat, closing. Okay, tulungan sila mag-decide, sagutin yung mga concern at i-guide sila. Alright. Then number 5, follow-up and support. Dito nagsisimula ang totoong success. Ayan, dadaanan po natin yan lahat. Okay, so guidelines you need to know. O, ito na. Start na tayo. So number 1, sabi nga, you are not a headhunter. Sulat nyo po. Okay? Ba't importante magsulat, nagno-notes? Kasi magtuturo din po kayo. Okay? Hindi po ito, kami lang ang lagi nagtuturo. Paprangkahin ko na kayo. Kasi business nyo din po ito. Tandaan nyo po, sa negosyo, okay? Pagka may pinasok ka ng negosyo, kailangan hands-on ka. Hindi pwedeng hindi mo alam ang negosyo mo. Kaya kayo ay magtuturo din. Tuturuan po namin kayo at kayo naman po ay magtuturo sa mga napapajoin nyo. Kaya kailangan nyo pong mag-take note. Kasi kung hindi po kayo mag-take note, okay, makakalimutan nyo po yan. Huwag kayong masyadong overconfident dyan sa mind nyo na ito mamememorize nyo itong sasabihin ko lahat. Okay, sulat nyo po. Sample, meron ka ng downline. Halimbawa, may isang downline ka. Hindi naka-attend.
pwede mong ipatawag yan, magpatawag ka ng meeting or tawagan mo sa phone, explain mo yung naatinan mo na training. Okay? Ngayon, babasahin mo yung tinake note mo. Ganun magpalaki ng grupo po, ha? Tuturuan natin sila para matuto sila at the same time, okay? Nagdo-duplicate tayo, nagmo-multiply tayo, lahat marunong. Okay? So very simple, ha? So kaya importante, nagtitake note. Ayoko talaga nakakakita ng hindi nagtitake note. O kaya naman, naglalagay ka sa phone mo. Dapat nagsusulat po kayo. So importante po, educate po natin ng yung mga tao. So you are not a headhunter. So meaning to say, hindi ito pasali lang ng pasali. Sa akin lang po ba nag-stop? Nag-stop po si GM sa inyo? Okay na? Yan, Okay. ngayon po okay. Okay. Okay, loud and clear ba? Okay, ibig sabihin yan, hindi po tayo pa-join lang ng pa-join. Okay, maling ano po yan, ha? Maling ano yan, practice. Okay, hindi po tayo pasali ng pasali. Kailangan na i-educate po natin yung mga tao. So, babalikan ko uli, kaya importante yung pagtitake note. Kasi mag-educate ka rin na pa-join mo eh. Hindi po kayo dapat nakarelay lang sa amin, ha? Na kami lagi nagtuturo. So, dapat nagtuturo din po kayo pababa. Okay. So, show hope. So, meaning to say, importante, di ba? Maparamdam natin sa tao na tayo hindi tayo pera-pera. And totoo naman. Okay? Minsan may mga tao talaga na ang tingin nila dito sa ginagawa nating negosyo, pera-pera eh. Kasi hindi naman lahat ng tao kontrolado natin. Tama mali. Pero as much as possible, dapat tayo sinusunod natin yung tama. Okay? Hindi tayo basta-basta pasali lang ng pasali. And dito may process tayo. So believe, tignan nyo to Number 2, ito yung tamang process. Susundan natin to So believe, kailangan may believe ka. Enthusiasm, so meaning to say, kailangan porsigido, no? And syempre, kapag ka may believe ka, okay, porsigido ka, mag-take action ka, lalabas yung resulta. Okay? O yan. So syempre, magkakaresulta ka. So yan yung cycle niyan. Ngayon, ano yung kabaligtaran niyan? So ito yung para maintindihan nyo yung action Understanding the action. O ito naman, pagka no cycle. Halimbawa, wala kang belief. Tama? Tapos wala ka pang ka-power-power. Diba? Tapos hindi ka nag-take action, syempre wala kang resulta. Tama mali? Ayan, no? So, no result. Tama? And number 3, have a strong posture. Kailangan pa ba yun? Oo naman. Diba nakita niyo yung poster ko? Ang ganda ng posture ko. Diba? Kasi syempre nagninegosyo tayo eh. Tama? Hindi lang produkto ang binibenta natin. Diba? Kailangan binibenta rin natin yung imahe natin. Tama mali? At syempre dapat tayo, diba kapag ka nagninegosyo, kahit sino namang negosyante, syempre gusto natin, lagi tayong tawag nito, presentable. Tama? Hindi po pwedeng hindi tayo presentable. And remember, you are sharing opportunity of hope. Parang halimbawa, nag-share ka ng opportunity. Tapos ikaw mismo, di ba? Mukhang mahirap. Di ba? Ikaw mismo, mukhang walang pera. Nag-share ka, nagkukwento ka, dito payaman tayo. Tama, dito may kita. Ikaw mismo. Di ba? Mukhang alam mo yon, mukhang hindi hindi mapagkakatiwalaan. So dapat presentable. So alam niyo ang ganda ng negosyo natin kasi dito hindi ka lang natututo paano kumita eh. Personality development kasama na yan eh. Sa sa natututunan niyo eh. Then proud to be JC. So dapat proud tayo sa JC. And number 4, be yourself. Pakatotoo lang tayo palagi. Yan, and be the best you can be. Ako kasi ang tingin ko sa JC, continuous learning siya. So dapat lahat lagi tayong natututo. Okay? And always lang bigay lang natin yung best natin. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, pangarap eh. Hindi lang pangarap nyo, pangarap ng pamilya natin. Kaya kailangan, di ba, 100% tayo sa ginagawa natin. And number 5, you are responsible and accountable. Uy, nawala na naman yata si GM. Okay ba? So you are responsible and accountable. So meaning to say, sample, kung mahirap ka ngayon, wala kang dapat sisihin, tama? Kundi sarili mo. Tama? Kaya ka mahirap ngayon kasi hindi ka nagsikap kahapon eh. Tama mali? O baka hindi ka nagnegosyo. Kung yayaman ka naman, di ba? Bukas, di ba? Kasalanan mo din yun. Kasi nagpayaman ka kahapon eh. Tama ba? Kasi nagsikap ka kahapon eh. Nagiget nyo po. So meaning to say, kung mahirap tayo ngayon or mayaman man tayo ngayon, okay, tayo kasi yung sabi nga nila, ikaw ang pintor ng sarili mong obra. Ikaw ang ikaw ang director ng sarili mong pelikula. Magmamatter na lang 'yan kung ano bang gusto mo sa pelikula ng buhay mo. Happy ending ba or hindi happy ending? Or sad ending ba? So tayo ang responsible.
Kaya nga ako, ini-encourage ko palagi lahat ng mga nandito, pagka may training, wag mo palampasin. Kasi pagyaman na tinuturo eh. Di ba? Imagine mo nung araw nag-aaral tayo, yung mga nanay natin, ayaw na ayaw tayo mag-absent sa school. Pero nakikinig tayo, sumusunod tayo. Tama mali. Di ba? Pero pag graduate, karamihan naman nung gumraduate, wala naman trabaho. Di ba? Karamihan nung gumraduate, maliit ang income. Tama? Meron namang mga yumayaman, pero kukunti lang. Mas marami hindi yumayaman. Okay? Eh dito, kapag ka natutunan nyo to, gumaling ka dito, sisiguraduhin ko sa inyo, gawin mo lang to ng tama, ikakayaman nyo po ito. 100%. Okay? Huwag ka lang mag-give up, huwag ka lang papadala sa emosyon mo. Nakakayaman po talaga ito. Depende pa rin sa paniniwala mo, at sa gagawin mo. Pero marami nang yumaman. Ang maganda nga rito, di ba, Coach April? Ang yumayaman, no? Di ba, merong hindi nakapagtapos. Parang ako, high school graduate, yumaman. May kakilala ko, grade 4, yumaman. Oh, nakakuha niyo po, may kakilala ko. Di ba, ang asawa niya, seaman. Di ba, yung asawa niya, pinag-for good niya na. High school graduate din. Meron nga, hindi naman nakapag-aral, yumaman dito. Yun yung maganda, tama? Ibig sabihin, hindi binabasihan dito na matalino lang ang yayaman. Kasi pag nagtrabaho ka, karamihan, pagbabasihan, kailangan matalino ka eh. Mataas posisyon mo eh. Ngayon, meron ng opportunity na kahit hindi ka matalino, pwede ka yumaman, samantalahin nyo na. Kailangan ano ka, di ba? Manggigil ka. Imagine mo, merong opportunity na ganito. Di ba? Eh pwede naman magpayaman ka, boksingero. Ma'am Giselle, pwede. Yung iba, magboboksingero. Kaya lang, ilang suntok muna yung sasaluhin mo bago ka yumaman. Tama ba? O yung iba naman, pwede mag-artista. Kaya lang, di ba, sabihin ng iba, sir, hindi naman ako artistahin. Di ba? Sa totoo lang, ang hirap magpayaman sa labas. Mas madali magpayaman dito. Di ba? Dito kasi kahit anong itsura mo, pwede kang qualified ka rito. And committed members only ha. Okay, know the rules in inviting. May rules po tayo sa pag-invite. Number 1, use the phone. Gamitin niyo po yung telepono sa pag-invite. Call your prospect. Okay? Take note. Do not. Wait. Lumampas ako. Okay? And take note. Do not text as much as possible or message. Okay? As much as possible, huwag niyong daanin sa chat at sa message. Alam niyo kung bakit ginagawa yan ng karamihan? Gusto nila message. Alam niyo kung bakit? Kasi nahihiya ka na tawagan. Ang mga professional na negosyante, more on call yan. Kasi bakit? Sa call, mas klarado. Tsaka ang message, walang emotion yan. Di ba pwede kanyang ma-misinterpret. At the same time, ang lakas kumain ng oras ng chat. Di ba? Pagka nag-chat ka, ang lakas kumain ng oras niyan, tawagan mo na. Straight to the point. O, di ba? So, importante tinatawagan. Number 2, i-kiss mo siya. Okay? Ano yung kiss, Sir Eric? Lips to lips ba? Hindi. Smack ba? Hindi. I-kiss mo siya. Ano yung kiss? Keep it super simple. Keep it super simple. Bakit siya magiging simple? Okay? Bakit siya magiging simple? Alam niyo kung bakit? Kapag ka alam mo ang negosyo. Kaya importante, umattend ka ng presentation ng mga trainings. Kasi tandaan nyo, hahaba yan, hindi magiging simple ang paliwanag mo kasi hindi mo kabisado. Pero pag kabisado mo, kaya mong pasimplihin yan. Do you follow? Kaya importante, alam mo yung negosyo para ma-deliver mo ng simple. Next. Warning. O ito yung mga yung mga don'ts natin ha. Warning. Okay? Huwag kang magpi-present over the phone. Okay? Huwag kang magpapaliwanag sa cellphone. Hanggat maaari, dalahin mo sa opisina, patinin mo ng forum. O kaya ng Zoom forum. Do you follow? Bakit naman, Sir Eric? Kasi baka pag pinaliwanag mo sa phone, maliligaw lang siya. Hindi niya masusundan yung sinasabi mo. Isa sa left, isa sa right, di ba? Yung mga ganun. Hindi mo pwedeng yan eh. Baka mamaya, ganito kasi yan eh. Uy, pamare, may nakita ko negosyo. Di ba, kumuha ka ng ballpen, papaliwanag ko sa'yo. Yung kumare mo naman, kumuha ng ballpen. O mare, isulat mo ha. O di ba, kunyari magsusulat yung kumare, i-delete lang tayo. Di ba, mamaya nagsulat ng bilog. Di ba? O bilog ka. O that's you. Mare, that's you. O tapos magbilog ka ng dalawa sa baba. Na-imagine nyo na kung ano kalalabasan? Di ba? Magbilog ka ng isa sa taas, magbilog ka sa dalawa. Ng dalawa sa baba. Nakita nyo na kung anong kalalabasan? Mali. Di ba? Baka iba pa madrawing yan. Di ba? Kaya wag kang magpapaliwanag sa phone kasi hindi kanya masusundan. Alright? Never ever kang magpapaliwanag sa phone ng negosyo. Yung invitation okay lang.
Tama? And also, nagpa-follow up ka, okay yan, yung phone. And also, warning, di ba? Kapag may presentation ka, okay, sa labas man yan, okay, do one-on-one presentation, bawal yung nagiinuman. Bawal yung may alak. Kasi baka mamaya, nag-inom ka. Di ba? Yung mga hindi dapat sabihin, sinabi mo na. Imbis na mak-close mo, di ba? Alam mo yun, lalong hindi nag-join. Kasi syempre, kapag ka-negosyo, yung kausap natin, pangarap yung ino-offer mo eh. Tapos nakita, di ba, tuwan-tuwa ka nagiinom. Nag-i-enjoy ka sa inuman. Nang iisipin niya, ito ba yung taong sasamahan ko sa pagyaman? Ito ba yung taong sasamahan ko sa business? Tandaan nyo, ang tao, ang gusto niyang samahan sa negosyo, yung ano, yung may disiplina, tsaka yung seryoso. Okay? Do you follow? Bawal yan, ha? At syempre, importante ito. Have the sense of urgency. Have the sense of urgency. Bawal yung petiks-petiks, bawal yung relax-relax. So meaning to say, yung prospect mo, kakausapin mo, ipapollow up mo na. Huwag mo nang pagbukasin yan. Urgency, kailangan, di ba? Pinipressure mo din yung sarili mo. Di ba? Kailangan, sa pressure kasi lumalabas ang resulta eh. I-pressure mo yung sarili mo, lalabas yung resulta. Sample, yung kotse, yung mga sasakyan, walang pressure ang gulong, tatakbo ng mabilis, hindi. Hindi. Okay? Yung mga tubig sa building, walang air pressure, makakaangat ba? Hindi. Di ba? Yung bulalo, palalambutin mo, kailangan ng air pressure. Tama? So, ganun din sa atin. Para nagkakaroon ng resulta, pressure mo yung sarili mo. Diba? Kasi baka mamaya, attend ka na lang ng attend ng ano, paturo ka ng paturo, tapos walang urgency, tagal-tagal na wala ka pang resulta kasi hindi mo pinipressure yung sarili mo. Di ba? Kailangan pinipressure din. Number 4, okay, study shows when you smile over the phone, even sa phone, or harapan man, kailangan naka-smile ka. Even sa phone. You know why? The tone of your voice is pleasant when you smile. Lagi ka magbabaon ng ngiti. Di ba? Kasi opportunity, hope yung inaano mo sa kanila. Di ba? Nagaano ka ng hope, tapos malungkot mo ka mo, eh di wow. Do you follow? Sabi nga, if you can't explain it simply, you don't understand well enough. Kaya importante alamin ang negosyo. And sabi nga, be clear. So dapat alam ang negosyo para malinaw ang pagpapaliwanag. Huwag kang mag-rely palagi sa apply mo. Kasi yung apply mo, ginawa mo ng Google. Tama? Yung apply mo, ginawa mo ng ChatGPT. Ang galing mo naman. O, di ba? Kasi wala kang alam eh. Ang ginagawa mo, pag kami kinakausap ka, tatanungin mo pa yung apply mo. Tatanungin mo pa yung ano mo, yung ano, nakapagpa-join sa'yo. Hindi, kailangan alamin mo din yung negosyo. Again, balikan natin. Nung nag-aaral ka nga, isipag mong mag-aaral. Eh. Ito pagyaman na, di ba? Tatamarin kang aralin. Di ba? May problema sa'yo kapag ka ganun. Di ba? Dito ka pa ba tatamarin? Nakakayaman yung ginagawa natin. Then next, okay, be direct. So meaning to say, kapag ka ikaw, meron kang kinakausap, direktahan na. Wala nang paligoy-ligoy. Tama? Kasi minsan, yung kausap mo, nagmamadali eh. Minsan, yung kausap mo, yung ka-meeting mo, may appointment na eh. Di ba? Nagpaligoy-ligoy ka pa. Di ba? Imbis na straight to the point lang, kung ano-ano pa yung mga kinukwento mo. Di ba? Pati yung love life mo, naikwento mo. Pati problema mo, naikwento mo. Be direct. Pag business, business. Okay? Then also, dapat, nilalaman na natin yung mind natin. So, dapat, nagbabasa kayo ng libro. Di ba? O kaya, nakikinig kayo ng mga audiobooks. O, sample, di ba? O ito, yung anong libro ba to? How to Win Friends and Influence People. Yung mga ganyan. Lamanan nyo to. Kasi tandaan nyo to. Pag may laman to, di magkakalaman bulsa mo. Hindi naman pwedeng mauna magkalaman ng bulsa eh, kasi wala kang alam. Di ba? Hindi naman pwedeng mauna magkalaman ng bulsa. Una magkakalaman to. O ngayon, pag marami ng alam to, natural, magkakalaman na yung bulsa mo. O nakukuha nyo po. Kasi marami dito, ang tingin sa ganitong negosyo, Coach April, wala kang gagawin, kikita ka. O kung ganyan ang paniniwala nyo, ito lang sasabihin ko sa inyo, mali kayo. Di ba? Lahat ng bagay sa mundo, basta may value, pinaghihirapan yan. Walang easy. Tama? Wag ka ring ano, mag-request ng easy kay Lord. Di ba? Kasi bakit? Lahat ng easy nakuha, easy na wala. Di ba? Okay na yan. May proseso talaga. Hindi naman pwedeng pag umakit ka ng bundok, di ba sa tuktok agad eh. Natural, saan ka magsisimula? Sa baba. Tama ba? Okay? Do you follow? May natututunan po ba? O, taas ang kamay ng mga may natututunan at magpuso-puso kayo. At isigaw nyo, no to corruption. Joke lang. Naiba eh, no? Biglang naiba. Okay. Next. Ano ba yung next natin? Oh, sorry. Wait lang. Pindot ko. Aha.
Then next is 4 steps in inviting your potential partners in your business. Siyempre, kailangan meron kang prospect list. Prospect list. Create your potential partner list of at least 100 person. Paano bang paggawa ng prospect list, Sir Eric? Di ba? O ngayon, isulat mo lahat ng kaibigan mo na sa pagkakaalam mo ay merong 17888. O, di ba? Halimbawa, 50 na kaibigan mo na merong 17888. And 50 na kaibigan mo na walang 17888. Eh, ba't naman ganun, Sir Eric? Di ba? Pati ba walang pera? Prospect ko din? Pwede yun. Okay, take note. Okay lang walang pera, okay, ang prospect mo, basta yung pa-prospecting mong walang pera, merong connection. O, nakukuha nyo po. O, dapat may connection siya. Di ba? At least may connection. May connection. Okay, ngayon ganito. Actually, wala namang pili dapat. Pero as much as possible, pagka mamamrospect kayo, gagawa kayo ng prospect list, unahin mo na yung may pera. Di ba? Para naiiwasan mo yung nare-reject ka. Di ba? Kumbaga, yung percentage na ma-reject ka, maliit lang yung chance. Kasi may pera yung kausap mo eh. Kasi kapag ka inuna mo sa prospect list, walang pera, na kahit sunugin mo, hindi mag-aamoy ng pera yan. Pero pinipilit mong mag-join, di ba? Sasama lang ang loob mo. Di ba? Madi-discourage ka lang. So, unahin mo na yung may pera. O, tsaka mo na lang isunod yung walang pera. O, bakit, Sir Eric, walang pera? Kasi lagi yung tandaan, yung taong walang pera, may kakilalang may pera. Hingi ka lang ng referral. Tama? Di ba? At syempre, isama nyo sa prospect list nyo, yung mga taong may anong tawag dito? Nakalimutan ko tuloy. Yung mga doktor, may authority. Isama nyo sa prospect list yan, may authority. O, doktor, may authority. Tama? Kagawad, kapitan, police. Yeah, yung mga professionals, yan, may mga authority yan. Yeah? O, teacher. O, ano ba? Principal. O, yan yung mga ilalagay mo sa prospect list mo. Alright? O, yan na, pangalan, sulat mo, contact number. Ngayon nga, di ba, mas madali na. Kasi ina-add nyo na lang yan sa Facebook, tapos mag-note ka na lang kung sino yung mga prospect mo dyan. O dati nga, may SIM card pa, nilalagay pa namin. Di ba? Origin. Anong origin? Di ba? Minsan nilalagay pa namin kung smart ba yan, globe ba yan. O hot or cold, ilalagay mo pag namumrospect ka. Pag sinabing hot, di ba? Kumbaga, ito yung possible na, ano na. O parang ganito, pag sinabing hot, kakilala mo. Okay? Pag sinabing cold, pwede rin siyang kakilala ng kakilala mo. Yun yung cold. Yung hot, kakilala mo mismo. Yung cold, kakilala ng kakilala mo. O kaya naman, pwede rin, di ba? Yung malapit na mag-pay in, ilagay mo na sa hot yan. O, di ba? And yung mga medyo possible na hindi pa mag-join sa cold. O pwedeng dalawang list ng ganun. So attempt, ibig sabihin, importante ito ha. Susulat nyo kung nakakailang attempt na kayo ng follow-up, di ba? Ng pagkausap. Susulat nyo po yan. At importante, okay? Magko-comment po kayo. Kasi minsan nagsasabi sila, tawagan mo ako ng Webes. Pagka hindi ka naglalagay ng comment yan, di ba? Tsaka halimbawa, ano yung huli yung napag-usapan? Yun yung nilalagay sa comment. Para kapag binalikan nyo siya, alam mo kung saan kayo natapos ng usapan. Do you follow? Alam nyo kung saan kayo natapos ng usapan. Mababalikan mo siya. Kasi may comment ka na nilagay. Next. Okay? So dapat, ang mga pinoprospect natin, yung mga successful person na kakilala mo. Okay? O, sino pa? Most credible person you know. O, sino pa? Most honest person you know. Siyempre, gusto mo makasama sa negosyo, di ba? Yung mga honest. Most aggressive. Ibig sabihin, yung power. Yung power mo nakakilala. Okay? Most aggressive, most influential. Yan yung may mga authority. Di ba? Baka may yung kakilala ng kakilala mo, may mga kakilala na ganyan. Or kakilala mo mismo. Person who cares about you the most. Yan yung mga pinoprospect. Guys, tandaan nyo yan ha, person with largest network. May connection. Alam mo maraming connection? Maraming connection. Alam nyo kung ano? Mga politician. Maraming connection yan. Yung mga nasa politics. Di ba? Even mga doctors, maraming connection yan. Okay? Even mga principal, baka may kakilala kayo, maraming connection yan. Kasi hawak niyan mga teacher. Person with the best personality, person with the best work ethic, sharpest person you know, okay? Person you love the most. Tandaan nyo ha, kadalasan, ito, be ready. Kadalasan sa negosyo natin, kung sino pa kamag-anak mo, yan yung aayaw. O, at least handa na kayo. O yan yung hindi maniniwala. Bakit? May reason behind that. Kasi minsan yung kakilala natin, sobrang ano na yan eh. Tama? Wala ka na maitago dyan eh. O ngayon, yung mga kakilala natin, kaya lang umaayaw yan kasi gusto muna nila may resulta na makita sa'yo bago sila mag-join. Pero hindi ibig sabihin ayaw nila. So meaning to say, panghuli mo na yan. Yung mga yan, pagka may resulta ka na, balikan mo na lang. Pero unahin mo sila sa listahan. Kausapin mo na.
Pero tandaan nyo, be ready, yan yung kadalasan na ano, naiiwas sa'yo at hindi maniniwala sa'yo. O, do you follow? Do not prejudge. Kasi minsan judgmental tayo eh. Di ba? Yung parang minsan yung tao, pinalampas mong kausapin, di ba? Kasi nakatinyelas, hindi mo alam, may negosyo pala. So meaning to say, kailangan kinikilala din natin yung tao. Huwag natin i-judge. Tama, nagba-background checking din tayo dyan sa mga pinoprospect natin. Importante nagba-background checking tayo. Aalamin nyo kung sino yung kinakausap nyo. Halimbawa, may nirepair sa'yo, alamin mo kung ano pagkatao niya. Di ba? Baka mamaya, inismol mo, nakachinelas, pero naka-Rolex naman pala. O, di ba? Mga mayayaman, di ba? Minsan, mga negosyante, humble yan. Pasimple lang yan. Pero may pera pala. Tama? Mamaya, minsan, may kinakausap ka, parang tanga-tanga. Yung pala, nagtatanga-tangahan lang, pero magaling pala. May mga ganung faktor na kailangan sa atin, walang tapon. Okay? Then, number 2, invite your hot list first. Hot list, may pera. Okay? Hot list yan. Yung may 17888 at yung kakilala mo na talaga namang alam mo yon, supportive sa'yo. Yan yung mga unahin nyo. O, yan, family. Unahin nyo yan. Pero be ready ha, yan yung unang magne-negative sa inyo, family nyo. At least alam nyo na. Hindi ibig sabihin pagka nag-negative sila, ayaw ka na, magkukit ka na. Normal lang yun. Kasi even ako naman ganun din. Family ko unang kumontra sa akin. And kadalasan pa unang kukontra sa iyo asawa mo. 'Di ba? Alam mo minsan yung mga asawa, 'di ba? Ano yan eh? Tulad niyan, kukontra na kukontra. Pagka kumikita ka na, 'di ba? Magjo-join din naman yan eh. O ngayon, pagka chumikekin na kayo pareho, gagawin niyan, lalo na yung mga babae, ang gagawin niyan, checking niya, checking niya. Checking mo, checking niya. Nagiget nyo? Pati income mo sa kanya na. 'Di ba? Yung checking niya lang 'yon. Yung checking mo, checking niya. O, ganyan yung mga babae. 'Di ba? Coach April? Oh, wais eh. Invite your hot list first ha, hot list. May 17888 para iwas na ng ano, 'di ba? Diba? Para hindi ka na-discourage kagad kasi nagsisimula ka pa lang vulnerable ka. And syempre mga friends, kaibigan, yan talaga yung mga inuuna. Then ipo-form mo. Kapag mo prospect kayo, isulat nyo. Importante yung form. Kapag mo prospect, sulat nyo. Kapag mo prospect, importante na i-form. Form. Okay? O, bibigyan ko kayo ng flow. Ano yung form? O, pagka mo prospect kayo, di ba kadalasan na nangyayari, dahil sobrang excited ka, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sabi mo kagad, di ba? Uy, ano, grabe, mag-join ka dito sa negosyo ko. Magbebenta-benta lang tayo dito ng barley. Di ba? Tsaka ang bilis yumaman dito. Di ba? Ang ganda ng kitaan dito. Kumbaga, dinidirekta mo agad. Yung tao ayaw ng networking. Kasi ang mga tao sa Pilipinas, third world country tayo eh. 'Di ba? Ang belief ng tao sa Pilipinas, ayaw nila ng networking. 'Di ba? Mas believe sila saan? Sa employment. Tama ba? Pag employment, ang daming nag-a-apply. Alokin mo ng negosyo, ayaw nila. Tama, kasi ang mga Pilipino gusto niyan, pag nagtrabaho, i-income kagad. Gusto nila isang kahig, isang tuka. 'Di ba? Ayaw ng mga Pilipino na wala ka munang income, 'di ba? For the meantime, pero 'di ba? Sa proseso, yayaman ka din. Ayaw ng Pilipino ng ganon. Ang gusto nila, trabaho, income kagad. Di ba? Tsaka ganito yan. Bakit ayaw ng tao sa networking? Kasi kaya ayaw nila ng networking, you know why? Kasi maraming nang i-scam eh. Natural lang yun. Di ba? Kaya nga patutunayan natin sa kanila na tayo, maayos tayo humawak ng tao at hindi tayo manluloko. Parang ganito lang yan. Halimbawa, ang sagot mo dyan, baka scam yan. O itong sagot ko dyan. O ganito po yan, ma'am, ha? Hindi naman lahat ng negosyo at nagtatayo ng negosyo sa mga traditional businesses, lahat matitino. Tama? Meron din mga kumpanya na ano, manloloko. Ganon din sa negosyo namin, ma'am, sir. Tama? Meron din talaga mga manloloko. Hindi naman lahat na mga may-ari ng company or yung mga uplines or yung mga nagpa-join sa inyo, di ba? May ano yan. Kumbaga is ano, maayos or matino. Ganyan ako sumagot eh. Minsan pagka pinipilosopo ako, magaling din ako mapilosopo. Alam niyo ba kung bakit ako magaling sumagot? Alam niyo kung bakit? Sa dami ng trainings na inatinan ko. Kaya magaling ako sumagot. Kaya importante, attend kayo ng training. Para kapag may mga objection, yung mga kausap nyo, may mga kontra sila, okay? At ano sila, at tawag nito, pilosopo sila, alam mo kung paano mo silang kakounterin. O, di ba? Unahin mo, kapag mo prospect ka, halimbawa may prospect ka, wag kang overexcited. Na kinuwento mo na kagad, lamang loob kagad yung inano mo eh. Meaning to say, parang nanliligaw ka ng babae. Pag nanliligaw ka, anong gagawin mo? Alam nga namang kiss agad. Tama? Di ba? Mababarangay ka niyan. Di ba? Ihag mo kagad, walang ano. Anong gagawin mo? Papasakali ka muna. Sample. O, di ba? Kausap mo sa phone. Di ba, pare? Kamusta na? Pare, kamusta na nga pala si Mare? O, may idea na kayo.
Ay, Mare, pare, napala kamusta na si tita at si tito? Yung tatay niya at nanay niya. O yun, okay naman, pare. Ito, medyo, ano na, medyo humihina na nga si tatay at nanay. Kamusta naman si Mare? Okay naman si Mare. Nga pala, kamusta ni inaanak ko? Ito, okay na, medyo ano nga, lumalaki na, ulit na nga, ganyan ang sagot niya. Tama? O, ito na ngayon. Ikaw, pare, kamusta ka naman? Minsan sasagot yan, okay naman. Di ba? Minsan gaganon yan. Okay naman. Nga, pare, nga pala, musta na nga pala yung trabaho mo? Musta naman yung ano mo, pinagkakakitaan mo ngayon? Ano nga pala pinagkakakitaan mo? Sasagot yan. Ayun nga, pare. Yun nga problema ko ngayon, pare. Magkakabawasan dun sa pinagtatrabahuhan ko. Di ba? Kaya nga gusto ko na maghanap ng ano eh. Ano kukuha nyo? Di ba, may pasakali ka muna. Kamustahin mo muna yung pamilya, isa-isahin mo. Kapag kakakilala mo, kahit hindi mo kakilala, wag mong dedirektahin yan. Kasi minsan sobrang excited ka, nakikita mo kagad 1.5 eh. Di ba? Nakikita mo kagad 2,000 direct referral. Nakaka-cash scheme pa. O di ba? 3,000 to. O, di ba? Nakikita mo kagad sa mukha nila 3,000 kung ano-ano na mga, di ba? Imbis na ma-excite yung tao, kung baga walang pasakali binigla mo, iwasan ka niyan. Networking yan, no? Tapos ka. Okay? O ito na pala, sorry, na-advance ko. Occupation. Tinawagan mo, tanungin mo na yung trabaho niya. Mare, kamusta na nga pala yung ano? Di ba may trabaho ka? Kamusta nga pala yung ano yung trabaho mo ngayon? Di ba? Yun nga eh. Medyo mahina yung kita. Di ba? Di ba nag-ano ka? Parang may binibenta ka online, Mare. Nakita ko. Hindi. Medyo wala kasi akong alam sa online eh. Di ba? Pero nagkaka-idea ka na. Nalalaman mo kung ano yung isasagot mo sa kanya mamaya. Ipunin mo lang yan. Okay? O ngayon, susunod niyan sa form, recreation na yan. Ito na, paano? Ganito. Pare, nagpipickleball ka ba? Uso ngayon yun eh. Nagpipickleball ka ba? Kasi nakita ko sila Mari tsaka pare, nagpipickleball eh. Diba? Join naman tayo ron, join tayo. O sa Sunday, kita tayo. O sama tayo kila Mari tsaka pare. O di ngayon, magkikita na kayo. Pag nagkita kayo, doon mo palang ibabagsak yung message. Dahil nagpasakali ka, alam mo kung anong problema niya at ano ang pangangailangan niya. Ngayon, kapag ka nagkita na kayo, di ba, doon na yung message. Kasi kadalasan, ang nangyayari, message ka agad. Walang pasakali eh. Pasakali ka muna bago message. O, di ba? Ngayon, pagka nagkita na kayo, Mare, grabe, sobrang excited ko. Actually, talagang matagal na kitang gustong makita at makausap. Kasi meron akong pinasok na negosyo. At ang good news, sobrang dami kumikita at merong tumutulong sa akin ng mga tao. Very supportive sila. Ngayon, Mare, gusto ko lang kunin yung opinion mo. Baka pwede samahan mo ko, tignan mo din. Huwag ka mag-alala, ililibre kita ng siomay at ng siopaw, magmimerienda tayo ron. Kasi meron silang ano eh, tawag nito, yung mga food cart natin, anong tawag niya? Coach April? Meron tayong uh, Showroom po. Showroom. showroom. Di ba? Ganun ang mga banat. Sa huli ang message, hindi sa una. O ngayon ganito, practicein nyo to. Kasi ang dami ko nang tinuruan na i-apply yan kapag ka nandoon na sa mismong, di ba? Halimbawa, nandoon na sa mismong sa mismong senaryo, nasa scene na, nakakalimutan pa rin. You know why? Hindi kasi pre-practice yung form. Tama? Practice nyo yung form. I-practice nyo po yan. Kasi kapag ka biglaan, nandiyan na bigla yung, di ba, meron kang kakausapin, minsan yung pagiging excited mo, hindi pa rin nawawala. Nakakalimutan pa rin mag-form. Bakit ko nasabi yan? Marami na akong na-witness na ganyan. Di ba? Marami na akong na-witness na ganyan. Minsan naririnig ko, may kinakausap, hindi nagpo-form. Minsan nga, gusto kong pitikin yung ilong. Tinuruan ka na, di ba? Hindi mo pa rin maalala yung mga tinuro sa'yo. Excited ka talaga. Di ba? Ang mabanat kagad niya, no? Grabe, payaman tayo rito. Magkakakotse tayo rito. Di ba? Recruit lang. recruit lang. Parinig mo yan sa kausap mo, recruit. Di ba? Alam mo mangyayari niyan, the number you dial is not yet in service. Baka, alam mo yon sa chat nga lang, maganyan-ganyan ka, rektahin mo, maniwala ka, ibablock ka niyan. Tandaan nyo, ayaw ng tao sa networking. Tandaan nyo yan, ayaw nila ng mga benta-benta yung naririnig kagad sa'yo. Di ba? Teknikan nyo yan. Ibig sabihin ko, papasakali ka. Gagamitan natin ng mga script yan. Okay, so clear na tayo sa form. Ipo-form muna, F-O-R-M. O ngayon, kapag ka inayos mo, organize ka, you will be relax. Relax ka. Di ba? Relax, magaan ang trabaho, mabilis ang pay-in. Then next is know how to talk and what to talk. Dapat alam mo, di ba, paano paliwanag ng negosyo. Di ba? Alam mo mag-explain.
Huwag ka magre-rely palagi sa upline kasi yung upline nyo, busy din yan. Hindi lang po kayo ang kinakalingan ng upline nyo. Tandaan nyo, every month may bago nagjo-join. Di ba? Kaya napaka-importante, mabilis kayo matuto. Hindi tayo mag-aantayan. Know how to talk and what to talk. Tandaan nyo po yan, ha? Kailangan mabilis kayo matuto, guys. Dapat mabilis kayo matuto. Yung mabilis matuto, mabilis siya yayaman. Okay? Imagine nyo na lang. Libre na ang training. Alam nyo ba nakakapagod mag-training? And mahaba ang oras ng preparation? Kasi aaralin pa namin yung mga to. Yung mga pinapaliwanag namin. Tapos imaginein mo, wala ka. Tama? Ang masaklap, nandito ka. Wala naman yung downline mo. Paano ka dadami? Tandaan nyo to, ha. Ang mga downline natin, kalabaw. Kalabaw, bakit kalabaw, Sir Eric? Sample, ang mga downline natin, kalabaw yan. Subukan mo yung kalabaw, sabihan mo yung kalabaw, pumunta ka dun sa palayan, magsaka ka. Yung kalabaw ba pupunta? Coach April, Ma'am Giselle, Francisco, pupunta pa yung kalabaw sa sakahan? Di ba hindi? Anong ginagawa sa kalabaw? Hilahin mo. Hilahin nyo yung mga kalabaw nyo na umattend ng training. Alampagin nyo. Alampagin nyo. Actually, pasensya na kayo, late yung, dapat kasi ang training ko sa Big Four is Sunday. Okay? Ang training ko sa Big Four is Sunday. So kaya lang, ang ganda kasi ng training na to, ayoko naman ng sa team ko lang. Kaya yung poster dynamic lang. Pero may training pa ako ng Sunday. Gusto ko na ma-share sa inyo to kasi para lahat tayo lumakas. Do you follow, guys? Then, sample script. Ito na, coach, April, kailangan kita. Kasi pagka mahaba binabasa ko, nabubulol ako. Okay, click. Ito, guys, mag-take note kayo, ha. O kaya, screenshot yung iba. Then, i-album nyo na lang sa cellphone nyo. Closing techniques for JC dropshipping offline and online. O, invitation by phone. O, Coach April, basa. Prospecting script to set an appointment. Hello, name of prospect. What's up, bro? Pasensya na kung maistorbo kita. Medyo nagmamadali kasi ako. I only have a minute kasi maya-maya nasa meeting na ako. Meron akong gustong ipatry sa'yo. Pwede mo ba akong samahan in 15 minutes? Gusto ko sanang ipitikim sa'yo yung libre yung negosyong isa-set up ko. Mamaya, bukas, okay ako. Pwede tayo mag-meet pag out mo sa work. Near our franchise showroom na lang sa Ortigas. Yun, ganda ng script, no? O, save nyo yung script na yan. O kapag ka nag-i-invite kayo, pwede nyo gamitin yung script na yan. And makikita nyo yung technique na ginamit yan ni Coach April sa sinabi niya, sa binasa niya. Di ba? Kumbaga, nag-ano siya ng invitation. Pero nung nagtanong si Coach April, mamaya o bukas, walang kawala. Di ba? Wala siyang pagpipilian na no. Mamaya o bukas. O next. O Coach April, basa. Hello, busy ka ba? Meron lang sana akong sasabihin na importanteng bagay. Kailan ka libre para dumaan ako sa inyo para pag-usapan natin? Gusto ko sana sabihin sa iyo sa phone pero mas maganda pag-usapan na lang natin sa inyo. Kailan at anong oras ako pwedeng dumaan sa inyo? Yung. O, di ba? Ito, close friend mo to eh. Alam mo, meron nga akong meron na akong yung mga kwento ng mga veterano. Alam mo yung mga kwento ng mga veteranong networker, ang ginagawa pala nila nung araw, Coach April, di ba? Tatawagan nila ng tatawagan yung phone hanggang magkandalobat-lobat. Tatawagan nila yan hanggang wala na siyang choice kundi sagutin. Halimbawa naman, tinatawagan, hindi pa rin sumasagot. Alam mo ba, pinupuntahan nila sa bahay madaling araw, kinakatok. Ngayon, minsan yung tao, pare, ano ka ba naman? Alas 3 na madaling araw. Di ba? Ngayon, sasabihin ng tao, hindi, pare, meron kasi akong i-share sa'yo na na magandang opportunity. Alam mo, minsan daw yung tao, sa sobrang inis, di ba? Kasi parang ginugulo mo na yung buhay niya, nagjo-join na lang. Pare, ano ba yung mo? Magjo-join na ako dyan. Mukhang sisirain mo yung buhay ko eh. Anong ibig ko sabihin? Dapat never say die tayo. Tama kasi bakit? Good life naman yung sinishare natin eh. Diba, minsan nga may mga tao nagwawaldas ng pera eh, para sa mga bagay na hindi naman nila kailangan eh. Tama? Yung iba nga nagwawaldas ng tao, mag-i-scatter lang eh. Magsusugal lang eh. Ito good life to. Huwag mong ikahiya to, tama? Okay lang yan, pwersahin mo na minsan. Kasi magandang opportunity naman yung in-offer natin sa kakilala natin. Tama, mali. Di ba? Ano mo na, kulitin mo na talaga. Ang negosyo natin, kulitan talaga to. Okay, next. Coach April, basa. Hello, busy ka ba? Alam mo ba, excited ako para sa iyo. May pupunta sa bahay namin.
Nag-work siya sa House of Franchise. Nakwento kita sa kanya kasi naghahanap siya ng mga tao. Napaka-successful ng taong ito sa ginagawa niya at gusto kanya mamit. Punta ka sa house para makilala mo din siya. Alam ko naman na wala ka naman masyadong pinagkakaabalahan. Asahan kita ha, sasabihin ko na sa kanya na pupunta ka. Kita na lang tayo sa... Okay? So ito nangyayari naman tong senaryo na ganito kapag ka meron kang house party. Alam mo yung house party? 'Di ba? Yung pupunta yung mga upline, may dalang projector, kaya may dalang Manila paper, doon magpi-present, may dalang product, tapos nagpapa-pre-taste ng product, 'di ba? Nagde-demo ng product. Ngayon, yung mga tao, nagluluto lang ng pansit, 'di ba? Tapos bibili ng tang, lalagyan ng yelo para may juice. Tapos ngayon, magi-invite doon sa bahay. Darating yung upline. So, ang gagamitin mo na script, pwedeng ito. 'Di ba? House party to, home party. Ang tawag namin diyan. Kumbaga, nagsiseminar sa loob ng bahay. Kasi ginagawa namin yan para hindi mo isa-isa kakausapin. Parang halimbawa, sample, isang area ng barangay, 'di ba? At least marami ka nang maiimbita. Isang bagsakan ng presentation. Kasi pag inisa-isa mo yan, nakakapagod din eh. Tama ba? Tsaka sample, kapag mag-i-invite ka pa isa-isa sa office, magastos. 'Di ba? Kung kaya naman, 'di ba, pwede yan, 'di ba? May bangka or may sasakyan, hakutin mo sa office. Isang hakutan. Nagiget nyo po? Okay, Coach April, basa. Hello, busy ka ba? Invite kita sa bahay namin, may konting handang merienda. May pupunta lang sa bahay para mag-explain Ay, ito tungkol na ba sa yun? House of Franchise na pwede natin pagkakitaan. Pupunta siya sa bahay namin sa date and time. Maasahan ba kita makakapunta ka? Okay? Pero lagi nyong, sa dulo, pwede nyong laging i-ano dyan yung yung wala siya pagpipilian na sagot. Walang no. Kumbaga, lahat na may isasagot niya, yes. Okay, pwede nyo ilagay yan. Mamaya, may bibigay ako sa inyo na script. Okay, number one, online closing techniques, Messenger, Zoom, social media. Coach April, basa. The assumptive close. So, saan kita pwedeng i-assist? Gusto mo ba agad mag-start sa franchise package para ma-activate ko yung store mo today? Assumes they are ready. Remove hesitation by moving straight to the action. So, meaning to say, kapag kumakausap po kayo, kumbaga, ano ka na kagad? Parang alam mo yun, pretending ka na kagad na, di ba, na magjo-join sila. Okay, alisin nyo po yung hesitation, na parang naaalangan kayo. Di ba? Dapat may command ka eh, Coach April, di ba? May diin ka din kapag kumakausap ka, nag-i-invite ka. Then next, basa Coach April. The urgency close. Boss, may promo tayo ngayon. Limited lang ang slot at anytime pwedeng mag-pull. Kung makakapag-decide ka today, ma-activate na agad yung system mo at makakapagsimula ka na agad kumita. Okay guys, ito may urgency to ha. So meaning to say, sinisindihan mo yung puwet niya. Sisindihan mo din yung puwet. Kasi kapag ka hindi ka pagka ang script mo walang urgency yan, at siya yung nasusunod, hindi ikaw, maniwala kayo sa akin, hindi yan magjo-join kagad. Hindi yan magjo-join kagad kapag ka hindi mo binabanatan ng urgency yan. Then creates urgency. Now is the time. Okay, effective na, lalo na sa mga hesitant prospects. Next, Coach April. The benefit close. Kung magsisimula ka today, after ilang araw lang, pwede mo nang ma-share sa mga friends, OFW groups, or sa social media mo. Imagine kahit busy ka sa work abroad, kikita ka pa rin sa system mo. Hindi ba magandang extra income yun para sa'yo at sa pamilya mo? Okay, so ang benefits naman doon, kaya siya benefits close, di ba? Mai-share niya na kagad yung negosyo. At nang sa ganun, masisimulan niya ng kumita. Then focuses on results and their why. Yung reason, bakit kailangan nilang gawin ito. Letter D, Coach April. The alternative close. Boss, alin ang mas comfortable sa'yo? Mag-start ka sa starter pack para makasubok o diretso ka na sa mas malaking package para mas malaki mo? Okay, ngayon ganito. Hindi, na ano lang yan. Typo error yan. Okay, ngayon ganito guys. Di ba may mga presentation sa kada team? Di ba may nagbabagsak ng Ruby, Diamond, may mga ganyan naman tayo eh. So kapag ka napajoin nyo na, ipasok nyo doon para maintindihan nila yung yung ibang package, anong benefits, di ba? Para nang sa ganon, di ba? Mas malaki kasi yung kinikita eh. Kasi naka-diamond ka, laki ng discount, di ba? Pag naka-diamond ka, 60% ng discount natin eh. Ang laki na nun. Para mas malaki na yung kita natin sa company. Sa company, 40%, sa atin 60. O di ba? Gives, choice. O ito na, guys, tandaan nyo to. Laging ganito yung sa script nyo Gives choice, yes versus yes. Not yes, no. Di ba? Kailan ka pwede? Lunes, Martes. Anong oras? Mga ganun. Wala siyang pagpipilian. Coach April. The mentor close, low,
of Association. Ang maganda, hindi ka papasok na mag-isa. Ako mismo at ang team ang mag-guide sa'yo step by step. Kaya kung ready ka today, mas mabilis natin ma-set up ang online system mo. Okay, pwede nyo sabihin din dyan, di ba? May bibigay ko Remove sa kanila. fear, build confidence. Okay, pwede dyan sasabihin nyo, di ba? Para ano, para po maibigay ko na po sa inyo yung website nyo. Di ba? Yung automated system ng ano, ng company. Okay? Then removes fear, builds confidence. Coach April, hindi ako na to. Okay, opening closing techniques face to face, event house of franchise. Coach April, basa. The testimony close. Share a short story of OFW, friend, or teammate na kumikita. Kagaya nung isang OFW na kakilala ko, nagsimula lang siya online, pero ngayon, nakakapagpadala na siya ng mas malaki buwan-buwan. Pwede ring mangyari sa'yo to. Okay, alam nyo guys kung anong ginagawa ko? Ang ginagawa ko, halimbawa, nag-iipon ako ng mga pictures ng mga OFW, nag-iipon ako niyan. Halimbawa, ang trabaho niya, tawag dito, domestic helper. Marami naman yan eh. Kaya i-add nyo yung mga kasama natin sa negosyo, diyan ka makakakuha sa wall nila. Iniipon ko yung mga domestic helper. Yung mga nagtatrabaho sa Saudi, iniipon ko yung mga picture niyan. May mga picture yan, yung mga testimony picture, may hawak na cheque, di ba? Yung mga, basta gumagawa yan sila ng mga pictures sila. So meaning to say, ng mga pampost. So iniipon ko yan, ina-album ko yan. Ngayon, ang ginagawa ko, pinagsasama-sama ko, kinukulage ko. Alam mo, kinukulage, pinagsasama-sama ko sa isang ano, yung mga pictures ng mga taga-Saudi, taga-Singapore. Pinagsasama-sama ko yan. Ngayon, yun yung mga sinisend ko. Ang tawag doon, testimony close. Do you follow? Ang tawag diyan testimony close. Yan yung pino-forward ko. Para hindi ka hindi ka nag-send ng picture pa isa-isa. Kumbaga powerful kagad yung ano, di ba? Sample, puro seaman. Iniipon ko yung mga picture ng mga seaman. Coach April. Pagsasama-samahin ko yan. Isang picture lang, nandun yung mga seaman na kumikita. O, yun yung sinisend ko. Special. Stories tell more than facts. Coach April. Coach April. Basa. The paper and pen close. Ilista ang current expenses income nila versus potential income sa JC. Kung ipagpapatuloy mo ang trabaho mo abroad, ito ang kikitain mo monthly. Pero kung gagawin mo ito part-time, may dagdag pa na ganito. Ano ang mas maganda sa iyo? Okay, minsan may ano kami, may technique kami na ginagawa diyan. Tayo. 'Di ba? Ang technique na ginagawa natin diyan, ano 'yan eh, yung income ng employee, 'di ba, versus dun sa income na ginagawa natin. So nagbibigay kami ng comparison diyan, may computation kami niyan. Actually may sample naman kami niyan, pag need nyo. Hindi ko lang alam kung saan ko na save na ano ko yung folder ko 'yon. Hahanapin na lang para mabigyan kayo. So yun, binibigyan namin sila ng computation. Kasi ang lumalabas doon, 'di ba? Yung kita mo, yung trinabaho mo ng 10 years, pwede kong trabahuhin ng isang taon dito. Yung kinita mo ng 10 years, kitain ko ng isang taon. Parang ano yun, 1 year versus 10 years. Parang ganun siya. Okay? So visual impact, mas madaling ano no, mag-decide. Next, Coach April. Ayan. So, see the future vision close. Paint the dream. Imagine after 1 to 2 years, hindi ka na mag-iisa sa abroad. Nakauwi ka na agad for good sa Pilipinas kasama pamilya mo kasi may business kang tumatakbo kahit wala ka doon. Gusto mo na bang simulan yan ngayon? Okay. So guys, ito guys. Okay, parang nawawala ako. Okay guys, ito tandaan nyo to. Sa negosyo natin guys, lagi nyo tatandaan to Dapat marami kayong mga baon na pampower, na pamawer. Una, mga pictures, at syempre mga power words. Importante sa negosyo natin yung mga power words na yan. Di ba? Kasi mas madaling nako-close yung deal kapag nakakarinig sila ng mga power words. Ano yung mga power words? Di ba? Grabe. Yung mga ganun, gagamitan nyo ng mga ganun. Di ba? Ang maganda nito, di ba? Ang malupit nito, ay mga ganun, may mga palo pa nga sa lamesa yan eh. Di ba? At kapag ka nagpipresent kayo, dapat yung mga kamay nyo, di ba? Pumapalo pa nga ng ganyan yan eh. May mga padyak pa yan. Kailangan talaga na ano nila, napipil ka nila. Di ba? Yung excitement mo, di ba? Halimbawa, yung una pa lang magkikita yung eyeball nyo, 'di ba? Maghaharap pa lang, 'di ba? Nakikita na, excited ka. Kasi minsan yung mga tao naniniwala yan sa feng shui, 'di ba? Parating ka, 'di ba? Tapos yung mukha mo hindi maipinta. Parang sa feng shui ayaw nila ng gano'n. 'Di ba? Parang 'di ba ano ba 'to? Problema ba dala nito sa akin? May mga ganung factor. Kaya dapat lagi kang excited. Okay? So ito guys no para nagkaka-idea na kayo sa mga pangsagot. Ngayon sample lang po 'yan.
Okay, sample lang po yan kung ano yung gusto nyong gawin. Baka, di ba, iyahanin nyo pa yan, di ba? Gusto nyong ayusin to, di ba? Ayusin nyo. Depende po sa inyo yan. Binibigyan lang po namin kayo ng mga samples na mga script natin. Coach April, basa. The limited offer close. If may event, promo, or freebies. Kung ngayon ka mag-decide, makakasama ka agad sa training bukas at ma-activate ang online shop mo. Sayang kung palalampasin mo kasi ibang tao mauna. Yun. Di ba? Limited offer close. Ano rin to eh. Babagsak din to sa urgency. Di ba? Pinipressure mo siya. Tama ba? Parang urgency na din yan. So, dapat may mga offer-offer tayo, limited. Di ba? Ganun din naman sa kahit sa iba. Di ba? Minsan nga sa mga mall eh. Di ba? Nag-aano sila, lagi na lang sale. Minsan nga may nakaano eh, Coach April. Nabalita yun na sale sa SM. Eh, ginanong-ganon niya yung ano, yung tag price. Tapos ang malupit nun, yung presyo ng original, di ba? Mas mura pa compare dun sa sale. Nag-viral yun eh. Ano, nag-viral yun eh. Ginanon niya yung presyo. Mas mahal pa pala yung ano, nung naka-sale. So, ganun lang po yan. Actually guys, nasa ano tayo? Nasa sales tayo. Baka mamaya sabihin ng iba dito, oh, itong mga to, oh. Di ba sila GM Eric, no? Nag-ano. Guys, sales, nasa sales po tayo. Pansinin niyo po, yung mga nagbebenta ng bahay, nagbebenta ng kondo, ano sabihin ng mga yan? Di ba? Ito po yung pinakamaganda, yung project namin. Ito po yung pinakamalupit, di ba? Ito yung number one. Well, ganun naman po talaga sa sales. Eh. Siyempre, laging tayo yung pinaka-the best. Di ba? Pagka nasa sales tayo. Tama, mali. Di ba? So, kailangan din naman talaga, di ba? Nag-o-offer ka ng mga promos. Di ba? At syempre, para mabilis nating napapag-decide yung tao, may mga limited offer tayo. That's normal, guys. Di ba? Kahit naman dumaan ka sa mall, ang daming ino-offer dyan. May mga limited yan. Okay? Coach April, basa. The silent close. After mo mag-explain, just ask, boss, ready ka na ba? Then stay silent. Silence creates pressure, makes them answer yes or explain their hesitation na pwede mong sagutin. Okay, guys, ito ha. Minsan yung parang ganito. Balikan ko lang. Ano yun? Wala. Wait lang ha. Okay, ito yung ano no, yung kanina no, Coach April. Boss, alin mas komportable sa iyo? Pakibasa nga ulit Coach April. Hindi ko nakikita. May nakaharang. The alternative close. Tapos na ba tayo rito? Tapos na po. Tapos na. Nasaan na ba tayo? Sa the silent close po, sa offline close. Okay, wait lang. Malapit na po tayo. Ito na. So after mo mag-explain, just ask boss, ready ka na ba? Stay silent. Alam nyo ito guys ha, ito kasi gusto kong sabihin. Alam nyo yung mga pinapajoy natin, kukumprontahin nyo din. Kasi minsan, di ba, dahil meron kang fear of loss, takot ka mangumpronta. Hindi nyo ba alam, very powerful yung nangungumpronta ka? Kukumprontahin nyo sila. Di ba? Kasi mamaya ikaw kasi ayaw mo kasi na, di ba? Ay naku, baka hindi mag-win. Hindi. Minsan, mas madalas effective yung nangungumpronta ka. Parang sample yan, ganito. Bigyan ko yung idea. Di ba nag-open ka ng business, nagpaliwanag ka. Marami sa inyo ha, hindi naman marunong mag-close, ang galing mag-open. Tama mali, di ba? Tapos na mag-present, di ba nahihiya magtanong, di ba parang ganito ang banat diyan. Di ba, ma'am, ma'am sir, baka po meron po kayo naintindihan, ay baka meron po kayong hindi naintindihan, pwede ko po ba malaman? Di ba? Meron po ba kayong hindi nagustuhan? O nakuha niyo po para alam mo kung paano mo mariresolve yung ano, yung nagiging problema nila or yung ano, 'di ba, yung possible na pwedeng umatras sila. Kailangan alamin mo yung problema eh, alamin mo eh. 'Di ba hindi yung parang nag-present ka tapos after ng presentation mo, 'di ba? Parang ano, ma'am, okay, thank you po sa time nyo. Maraming ganyan. Coach April, after mag-present, magpapaalam, ma'am, thank you po sa time nyo. Message lang po, ma'am, ha. Nahiya, hindi nagkompronta. Hindi tinanong, ma'am, may napili na po ba kayong package? 'Di ba kompronta 'yun? Ma'am, ano po ba yung napili nyo na package? Ganunin mo. Anong package po ba? A, B, or C? Di ba, minsan talaga mabibilaukan talaga yung kausap mo. That's okay, that's fine. Di ba? Yun talaga yung mga closing technique natin. Tama? Hindi pwede sa sales ang mahihain, hindi kaya yaman dito. Dapat namummpronta po tayo rito. Di ba? O parang ganito, ma'am. Ma'am, actually, ma'am, meron po kami ditong ano, pan-swipe ng credit card. Di ba? Sama ko na po kayo. Ganun. Para if ever po, credit card ibabayad nyo, isaswipe na po. O, di ba? O, nagiget nyo? Dalahin mo na dyan sa credit card. Pagkaayaw talaga niyan, di ba? Pagkaayaw talaga niyan, doon pa lang yan, ano? Okay, di ba? Di okay lang. At least nag-try ka. Di ba? Kasi nagko-close ka na eh. Kasi nag-open ka eh, kailangan mo siya ma-close.
Di ba? Eh, hindi ka nag-effort ng ganun. Konting push na lang pala, magsaswipe na siya. Hindi mo man lang dinala dun sa counter para mag-swipe, di ba? Parang ganito pa nga gawin mo eh. Sa counter, kunin mo na yung pang-swipe. Di ba? Nandun lang naman yung kunin mo na, ma'am, ito na po, swipe nyo na po. Komprontahin mo. Tama? Kaya nga ikaw, minsan nakabili ka ng TV, wala ka namang plano bumili. Ang kulit ng salesman dun sa Abenson eh. Tama mali, wala ka namang plano bumili ng condo eh. Di ba? Meron kagad pang swipe na hinarap sa'yo eh. Ganun din tayo. Okay? Ganun din po tayo guys ha. Baka open lang kayo ng open, hindi kayo nagko-close. Andito si ang galing, meron magaling mag-close dito eh. Si Armando Ardener, nandito kayo no. Ibang klase mag-close yan. Idol yan. O, di ba? Kailangan ganun, nagko-close ka talaga. Then next, Coach April, basa. Bonus, universal closing tip. Always combine emotion plus logic. Emotion, dreams, family, freedom, or good. Logic, proven system, low risk, team support. Okay. So, guys, ito guys ha, kapag kayo kumakausap kayo ng prospect, pupusuan nyo palagi. Tama? Para sa family nila, dreams nila, di ba? Financial freedom, o, di ba? Sa logic naman, proven system, di ba? Tayo yung may-ari ng Cloud Panda, one of the biggest IT company in the Philippines, ganun. Suporta ng team. Ako, para maging madali lahat to, ngayon pa lang, dapat nag-organize kayo ng mga features. Okay? Halimbawa, price list, naka-organize lahat. Mga payment. Nag-i-stop ka po, GF. Wait lang ha. Coach April, alam ko na may naisip na ako. Wait lang, re-recta ko na. Coach April, Opo, kausapin mo na nawawala sila. po. Babalik ako ha. Coach April, may iko-connect ko na ng direkta. Kausapin mo na sila. Wait lang. Okay po. Guys, kausapin ko na daw kayo. Ayan, so meron na naman po tayong technical issues. Maulan. Maulan po ba sa lugar nyo? Maulan kasi, kaya siguro yung signal natin hindi ganun kaganda. Nagcha-choppy tayo. Ayan, tingin tayo dito sa ating chat box. Sa mga nag-heart to heart dito. Ayan, mga nagko-comment natin dito. Okay, Coach. Ma'am Emily Cao. Si Ma'am Emily Cao, ang ganda daw po ng learnings, GM. Coach April, okay na tayo. Okay, Ayan, how to okay. schedule a meeting and get prospect times. Time. O, Coach April, basa. Papagurin ko ngayon si Coach April. Kasi pag ako nagbabasa, nabubulol ako. O, Coach April, ikaw na. May AI ako ngayon. Pasensya na rin po kung mabubulol ako, ayan. So, ayan. So, as for availability, respect their time. Boss, kailan ka free? Kahit 15 to 20 minutes lang, ako na mag-a-adjust sa schedule mo. Diretso po ba, GM? Diretso mo. Number two, offer a specific option. Pwede ba tonight, 8 p.m. or bukas, 7:30 p.m. para maipakita ko sa iyo yung system. Always give two choices, yes versus yes. Okay, number three, confirm and send link. Sige boss, noted, isa-send ko na yung Zoom link video. Always remind 1 to 2 hours before the meeting. Four, create urgency and value. Kung mas maaga natin gawin, mas maaga mo rin makikita kung paano ka kikita kahit abroad ka. Key point is scheduling. Respect plus options plus urgency. The earlier you secure their time, the faster you can move them to decision. Okay. O, next, Coach April. Closing message, JC Dropshipping. Boss, nakita ko na ngayon yung sistema. Legit, simple, and proven na pwede mong gawin kahit saan ka sa abroad. Hindi mo kailangan ng malaking oras at hindi ka rin mag-isa kasi andito ako at ang team para i-guide ka step by step. Kung magsisimula ka today, maa-activate na agad ang online dropshipping store mo at pwede mo na rin ma-share sa mga kaibigan, pamilya at kakilala mo. Everyday na dadaan, sayang yung pagkakataon na kumikita na sana yung system mo. So ready ka na ba mag-start para ma-schedule ko na yung activation at mentoring call natin? Okay. O, Coach April, basa. Why do we need to video call the prospect? Sa video call, nakikita ka nila in person, not just through text. Mas nakikita nila na real ka, hindi ka fake account. Trust is faster kapag may face-to-face interaction kahit online lang. Okay, ngayon ganito, Coach April. Guys, makinig kayo ha. Karamihan ng mga nasa top earner ngayon na nagti-TikTok, nagsa-social media at nag-a-add sa Facebook, karamihan niya kapag kami nag-inquire yan, tinatawagan nila yan. Okay, sa makinig kayo ha. Tinatawagan po nila yan. Tawagan mo. Video call. Tawagan mo sila. Yung iba pa nga hindi na nga nagpapaalam na tatawag eh. Basta pagka nag-inquire na, 'di ba? At inad sa Facebook, inaccept, tatawagan na kagad 'yan. O nakukuha niyo po, tawagan niyo na kagad. Ako kasi medyo magalang pa ako, Coach April eh. Nagpapaalam pa ako eh.
Pero minsan kapag talagang sinumpong na ako talaga ng beast mode, di ba? Tinatawagan ko na rin talaga kagad. Tawagan nyo. Alam nyo kung bakit? Kapag tinatawagan nyo, nakikita ka nila. Di ba? Hindi ka scammer. Minsan nga gumagano pa ako, ma'am, hindi po ako AI. O, di ba? Tapos magpapadala ka ng proof. Di ba? Pinadala mo na ng mga picture yan. Nasa opisina ka, di ba? Di ba? Yung mga activity natin sa labas, di ba? Yung mga pictures na yan with Boss Joe, Boss Carl. O, so ngayon, pampinali, tawagan mo na. Kasi pagka tinawagan mo, mas mapapaliwanag mo yung negosyo natin. At kung may tanong siya, masasagot mo kagad. Makukuha mo kagad yung trust ng tao. Then, stronger connection and rapport. Video calls allow you to read the reaction and body language. Pwede mong i-adjust ang approach depende sa response nila. Mas ramdam nila ang sincerity mo kaya text o chat lang. Mas ramdam nila ang sincerity mo kaysa text o chat lang. Matindi talaga video call. Kailangan binibideo call ko talaga. Ngayon ganito, everything is mindsetting lang naman, guys. Kung ang pagbibideo call ang magpapasok sa atin ng malaking income, why not? Tama, magpapasko na, mag-New Year na, magbe-birthday na naman yung anak mo, yung mahal mo sa buhay. Di ba? Alangan namang nga na naman, di ba? So kung video call lang ang kailangan natin gawin para tayo ay ano, di ba? Mag-prosper sa buhay, why not? Di ba? Meron ng mga kulit center eh. Ang kulit, tatawagan ka ng tatawagan, kulit center. Ang trabaho lang nila, tumawag ng tumawag, pinapasahuran lang sila. Eh tayo nakakayaman to, yung ginagawa natin, tawagan na natin ng tawagan. Dito tayo yayaman dito sa kakatawag natin sa kanila sa video call. Mas madali kasi ang closing sa video call. Then show professionalism. Hindi lahat ng online business nagbi-video call. Okay? When you do it, it sets you apart. Ah, seryoso pala ito. May system at mentor talaga. It proves na may legit support system at hindi basta-basta recruit. O, di ba? Kasi kapag ka nangi-scam, ayaw ng video call. Tama, mali. Ang mga nangi-scam, syempre, ayaw ng video call. May screenshot yan. Then, more effective presentation. Mas madaling i-share ang slide, video product, testimony habang nasa call. Makikita mo agad kung alin ang benefits ang tumatama sa prospect. Kaya mas madali ang closing. Clear na ipapaliwanag. Then, faster decision making. Sa chat, ang daming delays. Scene zone, busy, late replies. Pero video call, real time mong nasasagot ang tanong nila. Dahil may urgency, mas mabilis silang nakakapag-decide. Then, duplication factor. Kung nakikita ng bagong partner mo na may system with video call orientation, gagayahin nila. Okay? Or yung Zoom natin, nakakapagbilagad ng culture, professionalism, and mentorship sa team. In short, video call equals equivalent to faster trust and plus faster closing. It's not just about explaining the business, it's about making the prospect feel guided and valued. Diba? So meaning to say, wala nang paligoy-ligoy. Sa chat kasi medyo ano pa yan eh. Diba? Ang dami nga naman talagang delay. Unlike sa video call, diba? Even naman sila boss doon, hindi naman nag-chat yan. Pagka kinakausap kami yan, diba? Laging call. Ganun, kasi klaro agad. Then, next slide natin. Okay, may natututunan po ba? Okay, next. Guys, puso-puso nga yung may mga natututunan. O, okay na yung script natin ha. Okay na. O, gusto nyo ng bonus sa script. Gusto nyo magandang script, magka-idea, hindi na kayo ng problema, mag-chat GPT lang po kayo. Hindi lahat tinatanong nyo sa apply. May chat GPT, download nyo yan, doon kayo magtanong. Minsan mababaw na tanong, nasasagot na ni chat GPT yan. Hindi na kailangan ng mga apply nyo. Then always be closing guys ha. Always be closing. Tandaan nyo, ang hirap mag-present. Di ba? Ang hirap makipag-ano ng schedule. Tama? Tapos hindi mo man lang kino-closing yung ano mo. Di ba? Always be closing. Nagsayang ka ng panahon eh. Kung ngayong ganito, halimbawa nag-present ka, hindi nag-member, may dala kang sabon, bentahan mo. At least isa, bumili man lang siya. Di ba? Nakabawi-bawi ka man lang. Di ba? Lagi, pagka may presentation kayo, magbabaon kayo ng product. Para kapag ka hindi nag-join, bentahan mo. Di ba? At least nakabawi ka. Kaysa zero. Huwag kang uwi na zero. Di palo. May natututunan. O, di ba? Laking bagay. Then, ito panoorin nyo to. Grant Cardone. Come on, man. Hey, let me tell you why I'm calling. All right, you got a second? I got two questions. You got a second? Okay, second question. Why did you buy our product? Why did you buy our product? It is. Mm-hmm. Mm. Mm. Of course. And what would that right time? What would that look like to you? Okay, good. Yeah, that's awesome. And a lot happening for a lot of people, right? I agree with that. Let me ask you a question. What do you, when we get started in September, what do you hope that the product will do for you? You want more sales? You want to make more money? You want to have a better organization? And the second big question of the day.
Uh-huh. Yeah. Mhm. The closed picture. Yeah, the exact reason you're giving me is the number one objection. It's crazy. It's crazy. It's freaking like Freudian shit. So look now. Let's say I get you generate more leads, create a great culture, and we close more sales. Financially, what would you hope for this to do for you? Yeah, and how much money would that quantify? If I hit the top mark, 30%, or 2 to 3 million a month, or 2 to 3 million a year. Okay, that's $800,000 a month. So we got. What are we in right now? Is this June 15th or 16th, something like that? June, July, August, September. That's 2 months. 2 months. 2 times 800. How much is that? It's going to cost you $1,600,000 to wait. If I guarantee we make you $1,600,000 in the next 60 days, would you start today? Okay, I'm gonna have my guy call you back. All right. Yeah, let's do it. Okay, let's do it. Hey, can I count on you to get started now? You're the man. Thank you. Bye bye. Guys, napanood nyo yung ano? Narinig nyo ba yung video, Coach Michelle? Ay, Coach April? Pa-stop po, GM. Okay. So, ano naman na-notice nyo yung ano, no, yung gesture niya, di ba? Pati yung kumpas ng kamay. Nakikita nyo? Kaya importante, kapag kumakausap kayo, gamit nyo yung phone, dapat nakatayo kayo. Ano nyo, di ba? Even yung kamay niya, di ba? Ano yun, actual na nagko-closing siya. Actual yun na nagko-closing siya. Ngayon ganito, guys. Hindi sapat lang yung tinuturo ko ngayon. Hindi lang sapat to. Dapat nanonood kayo ng mga closing technique sa YouTube. Okay, nanonood kayo ng mga closing techniques ng sales sa YouTube. Marami niyan. Marami kayong makukuha ng idea. Okay? Ngayon, kapag lagi kayo nanonood ng mga ganyan, na-adapt nyo. Kailangan kasi maka-adapt tayo na maka-adapt. Di ba? Ngayon, no, the more na nakaka-adapt tayo, kapag may kausap ka, ang dami mong bala. Ibig sabihin, hindi ka nauubusan ng sasabihin. Tama? Ng tawag ito, hindi ka nauubusan ng salita. Tamang salita. Guys, ha? Kaya importante ang training, importante yung tamang salita ang masabi mo. Hindi yung, di ba, nagsasalita ka nga, wala na doon sa pinag-uusapan or sa topic. Tamang salita. Alright? Kaya dapat, okay, kabisado natin yung ating negosyo. Yung pasikot-sikot ng negosyo, alamin po natin. Bigyan ng time. Tandaan, no, nakakayaman yung negosyo natin, bigyan ng time. Kasi minsan, ang isip ng iba rito, nag-join lang. Di ba? Gusto nila spoon feeding na lahat. Yung parang hindi na sila mag-e-effort. Kailangan nag-e-effort po rin talaga kayo na matutunan po itong negosyo. Kasi tandaan nyo po, kapag ka nag-join po kayo dito, nakalagay dyan, ano tayo independent distributor. Independent distributor po lahat tayo. Ang maganda lang, no, yung mga GMs, yung mga uplines, nagtuturo. Di ba? Sa totoo lang, di ba, may mga bonus kayo. Bonus nyo na to, may mga training na libre. Di ba? Tandaan nyo guys, ha, libre na yung training. Anong gagawin mo na lang? Atinan mo na lang. Ngayon guys, ganito. Bakit yung ibabalyo nyo dapat itong mga trainings na to? Kasi bago ko gumaling ng ganito, ng pagsasalita sa harapan nyo or natuto ko ng mga sasabihin ko, katakot-takot na training ang binayaran ko. Tama? Sa totoo lang, pwede nga ako maningil eh. Ito ituturo ko eh, kasi importante ito eh. Ito yung makakapagpa-join sa tao eh. Yung training na to eh. Di ba? Kung tutuusin, pwede ko maningil eh. Kasi ito magpapasok ng pera sa inyo. Yung training na to, malaking factor to sa natin. Diba? Pero libre. Ano na lang gagawin mo? Ano lang gagawin mo? Makikinig ka na lang. O, kaya sisipagan nyo palagi matindang training. Tsaka huwag kayo namimili ng training. Diba? Baka mamaya, di ba, namimili pa kayo ng speaker. Wag. Basta may learnings, makinig kayo. Tandaan nyo, kahit hindi magaling ang speaker, meron yung sasabihin na hindi mo alam. Tama ba? Meron ka maririnig dyan na first time mo lang narinig. Na madadagdag sa kaalaman mo uli. Okay? So, FAQ. O, ito na. O, ABC rule. Guys, meron akong training nito. Hindi ko na masyadong i-elaborate ito, ha. Dadaanan lang natin ABC rule natin. Kasi nakaseparate ito, mahabang ABC rule eh. Malapit na po tayo matapos. Okay, Art of Conversation. Ayan na, ABC rule. So, kailangan ina-apply po palagi natin ang ABC rule. Importante po ito, ha. Explain ko po ng konti sa inyo. Ang A po, advisor. Mentor. So, meaning to say, ang A, ako, or yung upline mo. Ako or yung upline mo. Pero pwede ring maging advisor yung kotse. Tama? Yung pera.
yung cheque, yung opisina, pwede mag-advisor yan. Sila Boss Joe, Boss Carl, advisor yan. Okay, yung mga advisor, yan yung mga pwede nating ipagmalaki doon sa guest na kasama mo. Ipagmamalaki natin. Di ba? Yung iniyayabang natin sa kanila sa madaling salita para mas maintindihan nyo. Kasi yung mga advisor, yan yung may proof. Tama? Parang kotse, proof yun eh. Pera, proof. Diba? Ganun. Ang tao kasi to see is to believe. Diba? Resulta gusto nila nakikita. Ang bridge, ikaw. Tandaan nyo, ang bridge, ikaw. Ikaw yung may dala ng guest, ikaw yung bridge. Na magdudugtong kay upline at sa guest. Letter C, alam nyo kung sino magaling dito? Yun yung maraming pay-in. Ang magaling mag-execute ng ABC rule, maraming pay-in yan. Okay, si client o yung prospect. Okay? Si client or prospect. Lagi mong i-connect ang mentor mo sa prospect para sa credibility. Ikaw ang nagtutulay, ikaw ang nagbi-bridge. Importante ito kasi bakit? Dahil bago ka pa lang or wala ka pa masyadong resulta, yung resulta ni advisor ni mentor ang kailangan marinig nung guest mo. Kasi wala ka pa naman masyadong resulta eh. At ako kahit may resulta na ako, nag-ABC rule pa din ako. Tama? Kasi kahit marami na akong resulta, gusto ko naman marinig yung resulta ng iba. Hindi lang resulta ko makita niya or marinig niya. Do you follow? Okay, may mga natututunan po ba? Huwag kang mag-explain lahat. Ikaw ang bridge, hindi ikaw ang expert. Minsan, di ba, na-over ano ka na, confidence ka na, overconfident ka na. Di ba? Ang taas ng self-confidence mo. Hindi mo na na-apply ito. Importante ito. Di ba? Minsan naman, yung iba, minamadali ang proseso. Walang ABC rule. Gusto, rekta. Alam mo, visit na visit ako kapag kayo may naglalapit sa akin, hindi nagpapaalam. Naiinis ako ng ganun. Kasi nasa training naman natin yun, hindi mo ina-apply. Hindi ina-apply ng iba. Ino-on the spot akong kakausapin yung tao. Di ba? Walang credibility pag ganun. Binibigla mo eh. Di ba meron tayong may role-playing tayo na ginagawa. ABC rule, role-playing yan. O di ba, nakukuha nyo po? May role-playing, hindi pwedeng wala. Lagi may role-playing. Kasi minsan sobrang excited ng iba. Alam mo yung iba, hype na hype eh. Pagka may guest, feeling nila mag-pay-in na. Di ba? Hindi ina-apply yung ABC rule, basta-basta ilalapit sa iyo yung tao. Kung in-ABC rule mo ako, tini-up mo muna ako bago ilapit, di mas effective. Di ba? Mas madali magko-closing yung tao. O nakukuha nyo po. Okay? O si A, advisor ha. Yan, upline. O, downline, crossline. Yan yung mga advisor. O sino pa? Top earners. And company, ABP, even yung mga video na nagpi-play dun sa office. O, pwedeng gamitin yun as advisor. Proof yun ng mga travel Ano pa? Yung mga trainings, tama? So dito, grabe, tuturuan tayo ng pagyaman dito. Libre lang mga trainings dito. O, di ba? Yan ipagmamalaki, yung mga advisor po, yun po yung mga pinagmamalaki natin. At iniyayabang po natin sa kanila. Di ba? Yung parang proud tayo na kinukwento natin. O, yung bridge naman, okay, that's you. Ikaw yung magbi-bridge. Ikaw yung hindi madaldal. Minsan kasi yung bridge, madaldal yan Nasisira yung tawag nito, yung script dahil sa bridge. 'Di ba? Parang minsan pa nga yung bridge, kung ano sinasabi ng advisor, inuulit niya. Halimbawa, sinabi ng advisor, alam mo, gawin mo lang ng tama to, yayaman ka dito. Ano sasabihin ng bridge? Oh, sabi ko sa iyo, yayaman ka dito Ang tawag namin doon, nagsha-shadowing ka Kung ano sinasabi ng upline, inuulit mo. O kapag kayo ay nagbi-bridge, ang gagawin mo lang, tumango, mag-yes. Yes, nakaganon ka lang, yes. Ang didikitan mo, yung guest mo, yung client mo. Mas nakadikit ka doon sa guest client, saka sa client mo. Okay? Hindi ka didikit doon kay advisor. Bakit ganun, Sir Eric? Kasi iniiwasan natin na baka mamaya isipin niya pinagtutulungan natin siya. Di ba? Didikit ka sa client mo. Di ba? Hindi ka nakadikit doon. Okay, ngayon bago ka naglalapit ng guest, okay, bridge ka. Bago ka maglapit ng guest kay advisor, dapat dumapit ka muna kay advisor mag-isa. Magpapaalam ka, di ba? Parang ganito. Sir, upline, pwede ba akong magpa-A? Tawag namin doon, sisenyas mo lang. Upline, pwede ba magpa-A? Hindi ka ba busy? Busy ka ba? Magsasabi naman yan O sige, pwede. Di ba? O maya-maya, ilapit mo. Parang gano'n, magsi-CR lang ako. Kasi baka mamaya naman, basa-basa mo nilapit, naiihi na pala. O nakukuha nyo po, papaalam ka. Para bibigyan ka talaga niya ng magandang moment mo. Di ba? Na pagkakataon. O ngayon, di ba? Ngayon, pagkalapit mo, thank you po, upline. Di ba? Upline nga pala yung ilalapit ko po sa iyo. Ang background niya po, engineer po siya. Di ba? At yung engineer po na ito, ano po ito? Negative po ito sa networking. O nakukuha nyo po, taga ano po ito, upline, taga Quezon City. Yun yung mga sasabihin mo na information.
Okay, ngayon ganito, bakit mo kailangang sabihin kung ano yung background ng tao para alam ng upline mo kung paano niya kakausapin yung client mo. Ang mga upline magaling sa ganyan. Marami kaming pang mindsetting na mga kabisado na, di ba? Pagka nilapit mo yan, alam na namin ibabanat yan. O, nakukuha nyo po. Tsaka importante yung matching. O, sulat nyo to, importante ang matching. Sample, ang dala mo engineer, at least maipakausap mo yan sa engineer din or professional na kasama natin sa negosyo. Siya yung mag-a-advise. Kasi baka mamaya, engineer yung kasama mo, ipapakausap mo sa high school graduate. Mamaliitin niya yan. Ima-match mo. Okay lang sana, high school graduate, basta may malaking resulta. Okay lang yon. Basta may resulta na malupit. Tama? Yung may credibility na talaga na, ano, di ba? Na kumikita na ng malaki sa opisina. O kaya, so, ano, di ba? Superstar na sa opisina, parang ganun. O, nakukuha nyo po, yung kumikita na ng malaki. Okay? Client. O, client, yung prospect. Yung isinama mo. Yun yung client. O, naiintindihan na po bang ABC rule? Napakasimple ha. Wag na wag, basta-basta, maglalapit sa upline, magpapaalam kayo bago nyo ilapit. Kasi bakit? Never ever nyong gagawin yan. Importante ang ano, importante yung ating role playing. Kasi pagka nagro-role playing tayo ng pulido at pulido nyo nagagawa yan, believe me, okay? Ang batting average na magjo-join yan, napakataas. Tandaan nyo, hirap magdala ng guest sa office. And also guys, take note, pwede ka rin mag-ABC role kahit sa Zoom. Sample, halimbawa nag-ABC kayo sa Zoom, magkalayo kayo. Di ba? Nag-chat-chat ka dun sa downline mo. Nag-chat-chat ka. Uy, alam mo ba kung sino yung nagsasalita na yan? Yung nagsasalita na yan, yan yung nagme-mentor sa akin. Ang bait niyan. Alam mo ba, naging top 1 na yan ng company? Dati lang yan tambay. Di ba, mga short message lang. Para at least, di ba, mas lalo siyang nakikinig. Kasi, di ba, sinasabi mo yung resulta. O kaya, before the presentation, nag-tee up ka na. Sinabi mo na yon yung sinasabi ko. Halimbawa, may poster na, nakita mo na, uy, umattend ka ng training kasi yung grabe si Sir Eric, si GM Eric yung magpapaliwanag. Yun yung tambay na yumaman. Power words, no? Gumagamit ako ng power words. Yun yung tambay na yumaman. Alam mo ba, grabe, ang dami nang natulungan ito. At napakabait nung upline ko na to, di ba? Nung GMs namin na to. Marami na itong natulungan. Isa na ako sa tinutulungan nila. Okay, nagiget nyo? Dapat ganun. Pagka nagkukwento kayo, may energy. Lagi nyo tatandaan, guys, ito ha. Okay lang naman, di ba? Pwede mong ikatwiran sa sarili mo. Ganito kasi ako pinanganak, sir, eh. Di ba? Malamya lang talaga ako magsalita, eh. Tsaka mahihain talaga ako, sir, eh, guys. Tandaan nyo to, ha. Gusto mo yumaman? Tama? Whatever it takes tayo, tama? Adapt mo. Gusto mo yumaman, eh. Adapt mo. Tandaan nyo, practice makes perfect. Tandaan nyo yan. Hindi ka lang sanay, hindi ka lang komportable. Time will come, pag palagi mo nang ginagawa, pinapractice mo, mapiperfect mo yan, masasanay ka rin. Sample, okay? Parang ako, nung na-awardan ako ng una kong sasakyan, alam nyo ba nung in-award sa akin yung kotse ko, 1 linggo hindi ko ginagamit? You know why? In-award na sa akin na yung kotse, hindi ko ginagamit. You know why? You know why? Komportable ako na nagko-commute. Nagko-commute pa rin ako. Hanggang inalaskan na ako ng mga kakilala ko, ng family ko, di ba? Ano ka ba naman, inawartan ka na ng sasakyan, hindi mo pa ginagamit. Alam niyo bakit? Hindi ako komportable. Ninenervyos ako mag-drive. Ninenervyos ako mag-parking. Then dumating yung time, bumaligtad na. Naging komportable na ako. Tama ba? Yun yung ibig ko sabihin. Magiging komportable din kayo. Kumpara to sa pangarap ng pamilya mo, why not? Tama ba? Kung gagawin mo to para sa pangarap ng pamilya mo, why not? Di ba para sa pamilya lahat naman gagawin natin? At ang good news, alam niyo anong good news? Hindi naman to nakakamatay pag ginawa mo to eh. Ikakamatay nyo ba to pagka in-apply mo to? Sanayin mo na maging makapal yung mukha mo, nakakamatay ba? Kesa naman, gawin mo to dahil pinagawa ng boss mo. At wala kang choice kundi gawin mo siya. Di ba pag nag-apply ka ng trabaho, gawin mo to. Ano sabihin mo sa boss mo? Yes, boss. Wala kang choice eh. Eh ito, ikakayaman mo to eh. Tama? Pinapagawa ng mentor mo, gawin mo, ikakayaman mo to eh. Mas gawin mo. Mas gawin mo. Okay? Ayan ha, ito na, guys. Si advisor, ititi up mo. Iaangat mo. Ipagmamalaki mo. Ang role naman ni Bridge, tahimik ka lang. Pag nagsasalita ni advisor, tango ka lang, tango. Yes. Ganun ka lang, yes. Di ba? Kumbaga, sinusuportahan mo yung salita ni advisor habang nagsasalita. Sa pagsasabi ng yes, yes, ganun lang. Tapos pag nag-yes ka, wag naman, yes, 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 yes. Hindi ganun, may timing. Yes. Tapos minsan medyo gaganon ka pa. Excited ka, di ba? O di ngayon, yung kasama mo, na-excite din siya. Nahahawaan mo eh. Tama? Role playing tayo ha. Okay. Ayan na. Ngayon, si client,
ang mangyayari, nakikinig lang si client. Tama? Pagka tini-up mo si upline, natural, makikinig si client. Nagiget nyo? Pagka basa-basa mo nilapit yan, hindi makikinig si client kay upline. Kaya nga mag-ABC rule ka muna. Tama? I-apply mo muna ang ABC rule, ipagmalaki mo muna yung upline bago mo ilapit para makinig si client. Kasi kung basa-basa mo ilalapit yan, kahit anong sabihin ng upline mo, hindi makikinig yan. Hindi ka naman nag-build ng ano eh, ng, di ba, ng yung belief system, yung belief niya mababa. So hindi siya nakikinig. Pero kung may belief yan, dahil nag-ABC rule ka, mataas ang belief, makikinig. Nagiget? Okay. Papas na natin to. Na-explain ko naman na. Even yung ano yung company, di ba? Ipapagmalaki nyo po yan. Yan yung ikukwento mo doon. Ayan ang tagapadala ng message palagi kay client, si Bridge. Nagiget nyo po? Ayan. Okay? So lahat guys ang pwedeng ipagmalaki. Di ba? Iaano lang palagi kay client. Halimbawa, nagkukwento na si advisor, di ba? Ito, may mga food cart po kami. Yung mga food cart po namin, multi po ito, matibay po ito, hindi po ito yung mga nililipad na food cart na maninipis. Ito po, makapal po ito, di ba? Pang-mall po ito. Primera klase po ito. Ganun. O ikaw naman, habang nagsasalita si upline, tahimik ka lang. Tama? Tahimik ka lang. O yan, meron po tayo mga billboard sa EDSA, di ba? May mga LEDs po tayo dyan. Di ba? Susuportahan mo lang yan ng pagtango. Pagtango. Okay? At konting pagpapakita ng excitement. Tango ka lang ha. Tango. Wala kang ibang sasabihin. Make them feel welcome. And lagi nyo tatandaan, nakadikit ka kay client. Kung ikaw si Bridge, mas didikit ka lamang na nakadikit ka kay client, hindi ka nakadikit kay upline. Okay? Kasi pag dumikit ka kay upline, feeling niya, pinagtutulungan nyo siya, sinet up nyo siya. Okay. Make them feel welcome. Okay? Sa lahat ng team natin. So meaning to say, dapat wini-welcome ng team. Ganyan yung kultura dapat natin. Ha? Okay. Then number 4, follow-up. Pinaka-importante sa lahat follow-up. Maraming sumasablay dito. Alam nyo ba, karamihan na napapajoin natin dahil sa follow-up? Lagi yung tatandaan niya, karamihan na napapajoin natin because of the follow-up. Di ba, hindi naman lahat ng kinausap natin nagjo-join kagad eh. Pa-follow up mo yan. Di ba, nakita nyo kanina si Grant Cardone, yung video? Nakikita mo, nag-aano pa siya ng comment. So, meaning to say, sinusulat niya yung mga comment. Di ba? Okay? And follow-up tayo. Importante ang follow-up. Even ako ngayon, ang dami kong pinapollow up kasi nag-run din ako ng ads ngayon eh. Follow up ako, umaga, tanghali, gabi. O, ganun. Follow up. Pag napajoin ko na nga, hindi pa natatapos. Kahit napajoin ko na, chinachat ko pa din. Pinapollow up ko, ma'am, attend ko kayo ng trainings, ha? Importante po ang training. Ginaganon ko. Ma'am, wag po kayo magsasawa umattend ng training. Kasama po sa proseso yan. Hindi lang ako basta-basta nagsisend ng link. Nagdilib ako ng message, di ba? Yung kumbaga makatutura na message. Ma'am, wag po kayong mawawala sa training po natin. Importante po ito. Kasi minsan ang tao naiinip kasi hindi pa kumikita eh. 'Di ba? Kasi ini-explain ko talaga. May mga script na ako niyan kasi ma'am eh, 'di ba? Syempre kailangan muna matuto po tayo dito sa negosyo natin, hindi naman kagad kikita ka. 'Di ba? Kapag ka napapajoin ko na may mga script ako na ganyan. Or minsan nga, 'di ba, hindi na ako gumagamit ng script kung wala naman akong ginagawa. Minamano-mano ko. Pinupusuan ko talaga. Gusto ko maramdaman niya na nagkikira ako sa kanya. Okay, follow up ha. Remember, follow up. Napaka-importante. Before the event, follow up your guests 1 day before the event. Halimbawa, may guest ka. Di ba? Halimbawa, may guest ka sa office. Umuwi na, naghiwalay na kayo. Kamustahin mo kung nakauwi na. Tama. Importante yun ha. Dagdag ko lang. Kapag may guest ka sa office at pauwi na, kamustahin mo kung nakauwi na maayos. Di ba? Hoy, kumain ka na ba? Ganun. Pupusuan nyo palagi ha. Ha? Hindi pera-pera lang tayo ha. Paramdam mo na may care ka sa kanya. Hindi pera-pera lang. After the event, follow up your guest. 48 hours after the event. Or after the presentation, guys. Bawa sa Zoom, pinattend mo, follow up your guest. Meron natin tinatawag yung 24-hour rule. Di ba? Kumbaga, kapag ikaw nagpasok ka ng tao or napresentahan yung tao na yan, di ba? Importante, follow up mo kagad. Okay? Tama ba ako dun sa sinabi ko? Sensya na kayo. Lumulutang ako. Law of average. Sabi nga, you will average 1 out of 10. Ayan. Sa 10, isa. Tama? Okay? In time, you will get better. 2 out of 10. Gumagaling ka na eh. Kaya importante, ano ka lang eh. Di ba? Ginagawa mo ng ginagawa yung negosyo. Gawin mo ng gawin yung, alam nyo guys ito. I-treat nyo yung JC, kung wala ka naman trabaho, i-treat mo yung JC na parang ka rin nagtatrabaho. Huwag mo lang siyang gawin na part-time. Kung wala ka naman talagang ginagawa, i-treat mo to na parang 8 hours ka nagtatrabaho. Ako, aminin ko sa inyo ha, ako kulang ang isang araw ko dito sa computer na kaupo ko.
Kulang. Alam mo bakit kulang yung isang araw sa akin? Kasi mababa ako sa ranking ngayon eh. Gusto ko makaangat ako eh. Anong gagawin ko para makaangat ako? Kailangan mas marami akong trabaho doon sa mga tao na, 'di ba? Na gusto kong, 'di ba, malampasan yung income nila. Kailangan mas marami akong trabaho sa kanila, tatalunin ko sila sa trabaho, parang ganun. Ganun ang mindset ko. Kailangan talunin ko sa trabaho to. Kailangan mas marami kong ginagawa dito. Kailangan mas marami kong pinoprospect dito. Tama, mali? Nagiget nyo? Natural, lalampasan mo eh. Alam nga naman lalampasan mo, mas konti trabaho mo, hindi mo malalampasan. Di ba, Lo? Minsan kasi parang, porque sinabi lang, pwede mong gawin part-time. Di ba? Di ba? Ginawa mo lang talagang part-time. Tapos ang ginagawa mo lang, nagki-TikTok, scroll. Tama? YouTube, scroll. Netflix. Di ba? Baka mamaya yung pangarap mo, inip na kakaantay sa'yo. Dinilig mo na. Yung kotse mo, inip na. Inaantay ka na ng kotse mo, tagal na. Nung house and lot mo, nung Louis Vuitton mo, nung Rolex mo. Di ba? Lahat naman na yan, ready na ni Lord sa atin yan eh. Tayo na lang magdi-dictate niyan kung kailan natin makukuha. Sabi nga nila, di ba, kung magpapayaman tayo bukas, ba't hindi pa ngayon? Kung magkakakotse tayo bukas, why not now? Tayo may hawak niyan. Tama? Tayo magdi-decide niyan. Hindi ang ibang tao para sa atin. Kaya kung ako sa inyo, advice ko sa inyo, gusto niyo kumita na malaki dito, seryosohin niyo to. Damihan mo oras dito. Kasi bakit? Dinamihan mo nga oras sa trabaho mo eh. At yung pangarap mo, yung pangarap ng boss mo, nakuha niya na. Why not dito mo itodo? Kasi pangarap mo ang makukuha mo. Tama? Yan na, 2 out of 10 ka na. Diba? Lamanan nyo lang ng lamanan to. Lamanan nyo lang ng lamanan to. Maniwala kayo. Akala mo lang walang nangyayari ngayon. Diba? Pero parang ano yan, parang ugat ng ano yan, alam mo, ugat ng bamboo tree. Pag nagtanim ka ng bamboo tree, wala ka munang makikita dyan for how many months? Diba? After 6 months, doon mo makikita yan, may sprout na yan. Tapos bigla na lang yan lalaki. Diba? Ilang linggo lang, bigla yan, ilang feet na yan. Kasi bakit? Nagsimula yan sa ilalim. Tama? Yung mga ugat niyan na unang kumalat sa baba. Ganon din dito. Sa ngayon, wala ka pa nakikita. Tama? Pero hindi mo alam, inuugat ka na. Inuugat ka na. Ibig sabihin, di ba, yung foundation mo tumitibay. And time will come, di ba, magmamature na lahat. Di ba? Ang kasunod niyan, pagkita mo na, pag-abot na sa mga pangarap mo. Okay? Ayun, nakikita niyo batting average, tumataas. At nangyayari to, kapag ka nagsiseryoso ka at palagi mo siyang ginagawa. Di ba? Dapat mapasterin mo talaga. Di ba? Kahit naman mga athlete eh. Diyos ko. Mga athlete, ang lupit. Di ba si Iyala, yung bata? Yung bata na yun, grabe yun. Yung magaling mag-tennis, bata pa lang yun, hawak na nun, raketa. Tama, mali. Michael Jordan, di ba? Kobe Bryant, lahat. Regine Velasquez, nilulubog pa yan ng magulang niya sa drum. Di ba? Para lalong gumaling yung boses niyan. Ganun din tayo, guys. Tama, bibigay ka talaga ng time. Hindi to instant noodles na kakainin mo, pakukuluan mo lang. Hindi to ganun, ha? Hindi tayo sprint, napabilisan ng takbo. Di ba? Marathon to. Tama, pero sa lahat ng mahirap, ito na pinakamadali. Sa lahat ng matagal, ito na pinakamabilis, 3 to 6 months. Kumikita ka na dito. Baka mamaya kasi nag-expect ka, 1 buwan ka pa lang, hindi ka kumikita, nainip ka na. Pero sa trabaho mo, ilang taon ka na, hindi ka nainip. Anong problema mo? Baka may mali sa mindset mo. Di ba, follow? Diba? Ganyan lang yan. Tuloy-tuloy. Diba? Tuloy-tuloy. Di ba, wag kang mauumay. Tuloy-tuloy. Pag lagi ka na sa training, lamang na lamang ka. Lamang na lamang ka pag lagi ka na sa training, maniwala ka sa akin. Di ba? Para lang naman tayong nasa school eh. Di ba? Yung iba dito, bulakbol. Tama? Yung iba dito, bulakbol yung iba. Meron dito, napipilitan lang. Tamaan na yung kayo magagalit. Minsan nagre-real talk ako. Hindi naman kasi laging maganda lang maririnig nyo sa amin. Minsan namamalo din kami. Di ba? Para minsan namamalo din kami, guys, ha? Hindi kami lagi malambing, di ba? Hindi laging goods yung naririnig nyo. So namamalo din kami. Para bumilis yung proseso ng pagyaman nyo. Di ba? Ngayon pa lang matuto na kayo, di ba? Ngayon pa lang mataranta na kayo. Pagyaman pinag-uusapan, kailangan mabilis tayo yumaman. Tayo magsayang ng time. Okay? So, numbers games. What you lack in skills, you can make it up in numbers. If you talk to 100, you will get 10. Talk to 1,000, you will get 100. Di ba? Numbers game tayo. Ito yung sinabi ko kanina eh. Kailangan lampasan ko yung trabaho nung gusto kong lampasan sa ranking. Hindi pwede pareho kami ng trabaho. Tama? And before they know it, nandun ako sa top. Habulin man nila ako, mapapagod na sila.
Nagiget nyo? Dapat ganun ang mentality natin. Adapt nyo yung mga ganung mentality. Adapt nyo yan. Di ba? Ihingalin sila. Okay? Eh, yung iba, pa-relax-relax. Tayong Team Big Four, laser focus tayo, tama? Kumbaga talagang, di ba, niratrat natin ng todo. Magugulat talaga yung mga yan eh. Di ba, nasa top 50, puro Team Big Four. Possible naman mangyari yan eh. Depende lang sa atin yan, tayo magdi-decide. Pero kaya nating walisin yan lahat kung gugustuhin natin. Di ba? Kailangan lang, lampasan natin yung trabaho nila. Lampasan natin yung ideas nila. Tama? Lampasan natin yung effort nila. Tama ba? At mas galingan natin. Di ba? Dapat mas magaling tayo sa kanila. Kaya natin walisin yan. Kung gugustuhin lang natin. Di ba? It's up to you. Ako, yun yung mindset ko eh. Galing na ako sa top 1. Kaya ko bumalik dyan. Di ba? By God's grace. By God's grace. Hindi lang naman para ako. Hindi lang naman dahil magaling tayo. Pero iba pa rin may basbas ni Lord. Samahan natin ang galing natin. Okay. Numbers games. Veterans networker, 3 out of 10. Anything beyond is gifted. Anything beyond is gifted. Actually, minsan nga, kahit networker ka na, nahihirapan ka pa nga mag-close eh. Yung mga iba, nahihirapan pa nga mag-close eh. Alam mo kung bakit? Kasi relax-relax ka na eh. Yeah. Pero kung iniisip mo, buhay ng pamilya mo, isipin mo, di ba? Mamamatay si ganyan. Kung hindi ka magsisipag, kung hindi ka makakapag-close, ganun mindset mo, makakapag-close ka. Minsan yung iba hindi lang nakakapag-close, alam niyo kung bakit? Minsan kasi yung iba, mababaw ang commitment. Di ba? Yung iba, tamad. Tama? Nagiget nyo po? Minsan yung iba, tinatamad. Minsan yung iba, mababaw ang commitment. Di ba? Minsan yung iba, tanggap na nila na hindi magjo-join yung kausap nila. Guys, ibahin natin yung mindset natin this time. Gusto mo talaga matinding resulta, quality result? Kailangan matindi ang mindsetting natin. Tama? Kumbaga patay kung patay tayo. Patay kung patay, hindi po pwedeng, di ba? Kailangan magjojo ito. Ganun ang mindset natin. Pigaan talaga. Okay? Wala namang mawawala eh. Lalo na kausap mo online, hindi ka naman kakilala eh. Ba't ka maiilang? Di ba? And maybe, yun na nga yung huling usapan nyo eh. Kasi bukas, mamaya, iba na naman yung kausap mo. Hindi ka pa tumodo. Todo mo na, nag-click na ng ads eh. Di ba? Naghaw na eh. Todo mo na. Sabi nga, timing and talent versus talent. Okay? Timing versus talent. Ito na. Sabi nga, you can give best presentation. Supported by, di ba? Yan, gagaling ng mga uplines. Di ba? Yan na. O, the best speaker. Nasa atin yung mga the best speakers. Sa totoo lang, pinakamagagaling na speaker, nasa Team Big Four. Di ba? The best coaches, the best closer. Di ba? Ang daming resulta ng mga GMs. The best celebrity, nasa atin, Ding Dong Dantes. Di ba? Vice Ganda, yung before sa Tok Tok. Di ba? And also, the best results, nasa atin, daming resulta. Dami mong ituturo. Nagsimula nga kami, wala kami maituro eh. Kasi wala pa naman masyadong may mga resulta that time. Di ba? 10 years ago. Ayun, swerte nyo, lahat nasa inyo na. Di ba? Ang dami mo nang maituturo may resulta, mas madali na makapagpa-join. And syempre, no? The best trainer in the world. Yabang yun. Joke lang yan. Yan yun ako. Ako may hawak ng mic. Okay. And also, the best owners. Sabi nga, ito na. Kaya dapat hindi ka imo-imo. Bawal ang emotional dito. If the timing is not right, okay, they won't be interested. If the timing is not right, they won't be interested. Best coach man yan, di ba? Best closer man yan, best upline man yan, best presentation man yan, best company man yan, best owners man yan, best celebrity man yan, nilatag mo na lahat. Pagka hindi, tamang tao, no yan. Tandaan nyo yan. Hindi tamang tao eh. Tama ba? Sabi nga, don't spend 100 minutes in one person. Spend 1 minute with 100 people. O, nagiget nyo? Minsan, isa lang kausap mo, grabe ka ano eh. Namaos-maos ka na, isa lang kausap mo. Yeah. Minsan kasi yung iba sa inyo, sobrang hype, bara-bara kumilos, hindi planado. Diba? Ang lakas magsayang ng oras. 2 oras, 1 tao. O, nakukuha nyo po. Kaya dapat kabisado nyo lahat yung sinasabi nyo para concise. Short lang siya. Tama? Pero nailalatag mo na ng tama, mabilis. Sabi nga, you can say anything wrong things to the right person. Tama? Pag right person, kahit mali-mali ang presentation mo, magjo-join yan. Right person yan eh. Kahit hindi ka magaling, pag right person yan, naghahanap talaga ng pagkakakitaan. Di ba? At nakita niya yung beauty, kahit di ba, balagbag yung pagkakapresent mo, right person, magjo-join. Sabi ko nga eh, parang ganito yan eh. Pag blessing na ni Lord, may makakapigil wala. Ikaw ba, Ma'am Giselle, pag blessing na ni Lord, mapipigil mo? Hindi. Hindi. Kahit hindi ka magaling, tama? Pag para sa'yo na, para sa'yo na. Okay?
Kasi para maalis yung imo-imo nyo, kasi meron sa inyo mga emotional eh. Di ba? Hindi lang nag-join, ayoko na. Tama? Isa pa, pagka hindi uli nag-join, magkupit na ako, bahala ka sa buhay mo. Yung mga ganyan, imo. Di ba? Tapos babalik na uli ako sa employment. Eh, doon ka magreklamo habang buhay. Nahirap ng buhay mo. Tandaan nyo, pagkabago ka pa lang, huwag ka mag-expect ng too much. Di ba? Na kasing galing mo na kagad kami. Ha? Siyempre, alam mo yun, magtatanim ka muna ng knowledge, experience, kailangan pagdaanan mo lahat. Dumaan kami sa Ipo-Ipo, sa Bagyo, sa Apoy, sa Bubog, tama? Dumaan kami sa mga, ano, sa mga, alam mo yan, di ba? Yung mga barbed wire, yan ang mga pinagdaanan namin, mga rejection, di ba? Bago kami gumaling. Nagiget nyo po? Di ba? Step by step talaga. Pero hindi naman, di ba, parang ilang taon na walang nag-join. Hindi totoo yun. Kasi may suporta nga namin eh. Kailangan lang, ibig ko sabihin, nag-invite ka ng isa umayaw, mag-invite ka lang uli. Hindi para mag-quit ka, hindi para panghinaan ka. Tandaan mo, hindi porque hindi sumali, di ba, talo ka na. Okay, minsan nga kahit hindi sumali yan, paralo ka pa rin. Alam mo kung bakit? May natutunan ka. Sa susunod, alam mo na yung gagawin mo. Tama? Mas ano na, mas effective na yung style na gagawin mo. Kasi may natutunan ka na sa una eh. O, nagiget nyo? So, payin man yan o hindi, may natutunan ka. Yun yung tignan nyo. Hindi para panghinaan ka. And you can say anything right to the wrong person. You can say anything right. Sinabi mo na si GM mo ganito, sinabi mo na si Boss Bilyonaryo, sinabi mo na si Marian Rivera, ang aming Dingdong Dantes, lahat na pinagbalaki mo. Tingnan mo yung mukha. Eh, wrong person. Pilosopo, di ba? Alaskador, di ba? Alam mo yun, may mga ganyan na guess eh. Mayabang, di ba? Mapagmalaki, eh, wrong person. Kahit anong gawin mong dyan, piga dyan, wala ka mapipiga dyan. Ibig ko sabihin, next. Tama? Some will join, some will not. Next. Parang baraha lang yan. Sa isang deck, may 4 na alas. Bunot lang uli, makukuha mo rin yung alas mo. Hunting objection. Ito, mga bonus na lang to ha. Wala akong time. Sabi. Ay, mas kailangan mo to para mabilis ang oras. Ang oras mo mapabalik. Di ba? Para mabilis. Para mabili ang oras pabalik. Di ba? Sabi nung kinakausap mo, wala akong time eh. Di ba? Ang sagot mo, di ba? Mas kailangan mo to. Di ba? Para mabili ang oras mo pabalik. Ibig sabihin, di ba? Para yung oras mo, mabalik mo. Kasi lagi ka walang time. Bisa sabihin, pag-iipunan ko muna. Naku po, Mari, pare, wag mo na pag-ipunan. Kasi kung makakaipon ka, di sana may ipon ka na ngayon. Gawan mo ng paraan. Tama? Gawan mo ng paraan. Pwede mo ipangutang. Bakit? Okay lang naman mangutang ka eh. Kung negosyo naman eh. Tama? Okay naman, pangutang mo. Eh kung para sa Ayun, negosyo, nawala po. Yes nawawala. po. Okay na? Ayan, Okay, okay okay na na po. tayo. Saan ba ako naputol? Di ba? Minsan, di ba? O di pangutang mo. Eh lahat naman ng negosyante nangungutang eh para pang-start ng business eh. Kailangan magaling ka sa mga ganyan mindsetting eh. Mindsetting yung sinasabi ko sa inyo, tinuturo ko na eh. Di ba? Eh bakit? Sino ba pinakamalaking utang sa bangko? Di ba mga negosyante? Henry C. Manny Villar, sila may pinakamalaking utang sa bangko. Tama? Eh kung yung mga mayayaman nga, malaking utang sa bangko, tayo pa kaya? Na nag-iisip pa lang magnegosyo, okay lang, mangutang. Tama, nangungutang nga sila eh. Kumpara naman sa negosyo, okay lang yan, pangutang natin. Kasi may kapalit naman na produkto, ibenta mo yung product, balik yung pera mo. Tubo ka pa, mababayaran mo na yung utang mo. Marami mga ganyan, ganyan pagka kumakausap. Wala akong pera. Ito mismo ang solusyon para magkaroon ka ng extra income. Sabihin, mag-iipon muna ako. Barado sa akin yan pagka ganyan ang sagot. Naku po, ma'am, sir, wag ka na mag-ipon. Kung mag-iipon ka, di ba? Kung makakaipon ka talaga, di sana may ipon ka na ngayon. Ako, simple lang ako mambara. Hindi naman nakaka-open eh, di ba? Kumbaga pang open mind ko lang yun. Ito na, hindi ako marunong. O, di ba? Dito kami papasok. May mentoring ka step by step. O, yan ang sagot. Ay, hindi ako marunong eh. Actually, dinaanan ko na kanina, di ba? Minsan sabihin sa atin, hindi marunong. Eh, natural sa una, di ba? Alam nga namang marunong ka kagad. Tama? Kaya nga mayroong kinder, step, di ba? May kinder, may grade 1, may grade 2. So, step by step yan. So, okay lang po yan, hindi ka marunong. Kasi matututunan nyo din po ito. Diba? Tsaka mga expert yung mga nagtuturo dito. Diba? Tsaka may mga resulta talaga. O, ito naman, saturated na, sabi. Ano yung ibig sabihin saturated? Kumbaga, halos lahat member na. O, anong sagot mo? Araw-araw may bagong tao at bagong nangangarap. Araw-araw may nag-18 years old, ha? There's no such thing as saturation. Kasi araw-araw, di ba, up to 18 years old ang pwedeng, di ba, pumasok sa atin, mag-join. Eh, araw-araw may nag-18 years old eh. Ilan ba population natin sa Pilipinas? 140 million ba? Tama? O imagine mo, sa 140 million, ilang pa nga lang ang total members ng JC? Nagiget nyo pa? Di ba? So meaning to say, ang dami pa natin pwedeng mapajoin dito. Sabi nga, never give up on the people that say no. Never give up on the people that says no. You know why? No is equivalent for not the right time.
Kaya importante nga, pinapollow up mo eh. Kasi minsan matatimingan mo yan. Hindi porke nag-no, hindi na yan. Timingan mo lang din yan. And timing, sabi nga, timing not talent. Timing not talent. Ayan ha. Sulat nyo. Timing not talent. Kasi kahit sobrang galing mo, pag wala sa timing, hindi mag-join yan. Ayan na. Welcome to the team. Thank you for sharing this opportunity. Na-close na. Di ba? Sabihin naman natin na umayaw. Ito naman, di ba? Some will, not interested. Okay? Some won't. So what? Next. Di ba? Tandaan nyo, yung mga hindi nag-join na kinakausap natin, part lang yan ng proseso. Tama? Kumbaga, stepping stone lang natin yan. Huwag niyong siseryosohin yan. Tama ba? Huwag niyong siseryosohin yan. Part lang yan. Tandaan nyo, yan yung magpapagaling at magpapatibay sa atin, sa inyo. Kapag wala sa picture, sa present, sa di ba? Pagka wala ang mga rejection, wala, di ba? Wala ang present niyan, maniwala ka. Ano ka gagaling? Hindi ka nare-reject? Ano ka? Hindi ka nakaranas ng rejection? Anong ikakwento mo? Nag-testimony ka, sabi ni Boss Joey, mag-testimony ka naman. April. Di ba? Si April hindi na-reject. Di ba? Magkukwento ko ngayon, grabe, hindi po ako na-reject. Lahat ng kinausap ko, nag-member. Ang galing mo naman, superhero ka yata. Di ba? Alam mo ba, kapag lahat ng kinakausap mo, nag-join, masamang pangitain yan. Baka malapit ka ng kunin ni Lord. Lahat ng gusto mo, binibigay na. Nagiget nyo? Tsaka hindi po pwedeng hindi ka marireject. Hindi po pwedeng lahat ng kakausapin mo mag-join. Hindi ka matututo. Hindi ka gagaling. Weak ka. Weak. Ibig sabihin, magiging weak ka. Magiging weak leader ka. Okay lang. Pag ayaw, next. May natutunan ka naman, panalo ka pa din. Ayaw uli, next. May natutunan ka naman, panalo ka pa din. Ayaw uli, next. May natutunan ka naman, panalo ka pa din. Sabayan mo lang ng prayers. And time will come. Tsaka ito, turuan ko kayo. Turuan ko kayo. Guys, execute mo lahat ng plano mo. Tama? Lahat ng pwede mong gawin, gawin mo na. Pakita mo kay Lord, di ba? Na talagang ready ka sa blessing niya. Execute mo na lahat ng dapat gawin, gawin mo na. Dapat kausapin, kausapin mo na. Execute mo lahat, pakita mo kay Lord. Lord, di ba? Ito, di ba? Ready ako. Pero kasi pag tamad-tamad ka, hindi ibibigay ni Lord kasi may stress ka eh. Si Lord kasi ayaw niya na, di ba? Alam mo yun, ayaw niya na tayo eh. Na-stress tayo eh. So ang gagawin niya, di ba? Hindi ka pa ready. Baka mamaya bigyan kita ng downline na halimaw. Mamaya yung downline na ibigay ko sa'yo, agila, di ba? Magaling. Tapos, di ba? Pepetiks-petiks ka eh. Baka mamaya may stress ka lang. Kasi matrabaho yan. Nagiget nyo? Di ba? Kasi madadagdagan ka ng trabaho eh. Sanay ka mag-Netflix. Anong point ko? Lahat ng distraction, alisin mo. Pagpapakita yan kay Lord na seryoso ka. Tama? Bawasan mo yung screen time. Di ba? Yung mga scroll. Pagpapakita yan kay Lord na ready ka. Dagdagan mo yung trabaho mo. Nagiget nyo? Ready ka eh. Pagka ready ka, may reason si Lord para hindi ka ma-bless. Wala. So meaning to say, na-corner mo na si Lord. Tama? Ibibigay niya yung para sa'yo. Kung hindi ka ready, pakil-kill ka lang. Hindi ka organized, di ba? Alam mo yun? Hindi ka nagpa-follow up. Wala lang. Basta nag-join ka lang. Parang inaasahan mo lang, nag-join ako, yayaman ako. Di ba? Hindi siya ganun eh. Okay? So, ready na kayo. Pagka may mga rejections or yung kinakausap natin, hindi, di ba? Hindi sumang-ayon sa atin, that's okay, that's fine. Next, okay? And don't be hard on yourself. Diba? Baka minsan binabastos ka na, dinidisrespect ka na, diba? Stress na stress, diba? Para lang mapajoin mo yung isa na yan. Diba? Alam mo nang alam mo yun, binabastos ka na nga eh. Diba? Pag ganun, next ka na. Okay lang yan. Kalimutan mo na yan. Diba? Next na yan. Minsan kasi, diba, parang ka rin, gusto mo, mapapayin mo, diba? Pinipilit mo pa ng pinipilit. Diba? Next. Marami pang tao dyan. And also, don't go prospecting. Don't go prospecting. Ito, maganda to. Don't go prospecting. Prospect as you go. Minsan kasi, di ba? Parang magpo-prospecting ka, papalanuhin mo lang. Yung, ay, mamamrospect ako ngayon. Ang ibig ko sabihin, kung saan ka man nandoon, mamrospect ka. Diba? Parang kahapon, nandun ako sa bangko. O yung teller, friend ko na sa Facebook, prospect ko na. O, di ba? Pinuna ko lang naman eh, ma'am. Anong ginagamit mong supplement? Ganun lang, sinabi ko, ma'am, anong ginagamit mong supplement? Alam mo, sagot niya, ay, hindi po ako gumagamit ng supplement. Di ba, may cellphone tayo. O, papakitaan mo na ng mga produkto yan.
Tama? After ng produkto, papakitaan mo ng resulta yan. Tapos mag-ABC roll ka. Kilala mo to, ma'am. Sikat to sa TikTok. Pamangking ko to. Si Cristel Umali. O, ay, sir, napapanood ko yan. Ganun ang ABC roll. O, alam mo ba, si Coach Cristel, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Dati, ano yan. Di ba? Hindi naman kumikita na malaki yan. Ngayon, dalawa na sports car niyan. Kailangan ng proof. Meron ako sa cellphone. Ready ako. May picture ako ni Coach Anaya. Magmamatching ako niyan kasi teller eh. Di ba guys, teller yung kausap ko. May picture ako ng teller eh. May mga hawak na cheque. Sino? Si Coach Anaya. O ma'am, meron akong kakilala ma'am. Ito, kino-coach ko rin to ma'am ha. Ito, kumikita na rin ngayon. No? Oh, nagtatrabaho to sa East West Bank. Ganon ang ABC rule. Tama? Naka-organize ka. Tandaan nyo, pag ready ka, ganadong-ganado si Lord ibigay a blessing sa'yo. Tandaan nyo po yan. Ha? Huwag kang mag-attitude or mag-mindset ng one tamad. Yung nakanganga ka, kasi babagsak yung bayabas. Ay, Diyos ko, Mio Marimar. Baguhin yung mindset na yan. Hindi ganun si Lord ng pag ng blessing. Be ready. Accept challenge. Be ready. Accept challenge. Tandaan nyo yan. Diyan bubuhos ang blessing. Kapag gaganyan na ang mindset nyo. Oo, totoo. Tested ko na yan. Okay. No action, no interaction, business loss. O, di ba? Parang halimbawa, nasa labas ka. Wala lang, may negosyo ka. Di ba? Portable business tayo eh. Kahit saan pwede natin dalahin yung negosyo natin. Hindi mo, alam mo yun, kumbaga yung paninda mo, hindi mo nilalako. Di ba? Hindi ka nakaka-market. Tama? O, simulan mo lang ng ngiti yan eh. Katabi mo, ngitian mo. O, di ba? Tapos, mag-iisip ka na ng ng pag-uusapan nyo. Di ba? Pwede mo munang tanongin yan, ma'am, anong oras na po? Oh. Di ba? Minsan nga ginagawa namin, naguhubad kami ng relo eh. Di ba? Para makakapagtanong ka ng oras. Pagtanong mo, ma'am, anong oras na po? Ay, alas 9 na. Ay, ma'am, thank you po. Ma'am, sa po kayo? Ma'am? Di ba, gano'n na. Ma'am, po, may inantay din po ba kayo? Gano'n. Oo, may inantay. Alam ba, let's say, nasa pila kayo, di ba? Oo, may ganyan-ganyan. Pwede yung magsasabi na yan. Di ba? Ngayon, pwede yung magtanong eh. Ikaw, parang gano'n. Ganito, ganyan. Hanggang sa dadating na yung usapan nyo saan? Sa negosyo. Di ba? Parang pinopor mo din. Nagiget nyo po? Ganun ang mga prospecting kahit saan ka. Di ba? Lagi mo i-share yung negosyo natin. Gagawa ka, mag-iisip ka ng paraan, ng way, na yung usapan mapupunta sa negosyo mo. Nagiget nyo po. Di ba? Okay. So, positive action. O, tingnan nyo ha. Positive action, positive interaction, business connection. O, di ba? Di possible. Dalawa lang yan eh. Pag sinare mo, it's either mag-join, it's either hindi. Paano kung hindi nag-join? Okay lang. Di ba? Paano kung nag-join? Mas okay. Kesa hindi mo binuka yung bibig mo. Then, hi, hello, smile. Lagi magbabaon ng smile. Practice small talk. Tama? Ano yung mga small talk? Yung pakwento-kwento ka lang ng negosyo natin, pakonti-konti, di ba? Okay, ganun lang. And if I was a woman, I would be a billionaire. Wala na to sa mga kababaihan ko. Woman. Natural charmer yan. Sample, yung idea. Kaya yung mga babae dito, dapat kayo mas gigil compare sa amin. Halimbawa, Coach April. Ganun ka, Coach April, ganun ka. Gayahin mo ako. Yan ha, magkaharap tayo sa jeep. Nakasakay tayo sa jeep, magkaharap tayo. Di ba? Kaharap, hawakan ko yung braso mo. Sabihin ko sa'yo, sama ka sa akin. Sama ka hindi. Kunyari, dalaga ka, binata ko. Sama ka sa akin, hindi. O kaya, kahit may asawa, hindi ka sasama. Tama? Hindi. Halimbawa naman, kunyari, hindi tayo magkakilala. Ikaw naman yung hawak sa braso ko. At sabihin mo, sama ka sa akin. O, di ba? Hawak ka kunyari. O, sabihin mo, sama ka sa akin. Tama ka sa akin. Kahit saan. O, di ba? Yan ang charm ng babae. Nagiget nyo? Yan ang charm ng babae. Mas madali kayo mag-invite compare sa lalaki. Kailangan lang presentable kayo palagi. Tsaka magaganda yung mga posting nyo sa Facebook, sa TikTok, kasi social media na tayo. Lagi ka mag-post din mga resulta, may mga pera, ganyan. Diba? May products, lifestyle, ganyan mga kahit hindi pa sa'yo, okay lang yan. O, dapat makapala mukha, ha? Versus manipis ang mukha. Okay? Have some self-respect. Minsan binabastos ka na, di ba? Pagka hindi na kailangan kausapin, wag na. Sabi nga, everyone is unique. Tama ba? You will develop your own style. Hindi lang kami magaling dito. Baka time will kapag na-develop kayo, mas magaling pa kayo sa amin. Ako kasi high school graduate lang ako eh. Gumaling lang dahil sa continuous na learnings. Okay? And also, win the people's heart. Patapos na po tayo. Dapat mag-show tayo ng care sa kanila. And you will win their business. Ha?
Huwag burakot ang dating ha pag namumrospect. Halatang-halatang ano, di ba? Pagkakapirahan mo siya. Parang gusto mo siya pagkapirahan. Hindi ganun ang approach. Okay? Sponsoring pagbabago ng buhay, bawat bagong partner, ang bagal, buhay na natutulungan. Okay? Sponsoring ay hindi lang ito para sa OFW, sa pamilya at komunidad. Kapag nag-sponsor ka, nagbibigay ka ng pag-asa. Nagbibigay ka ng hope. Okay, call to action. Simulan ang, tanggalin ko na nga ito. Simulan ang sponsoring ngayon. Share ang opportunity sa at least, ano ba ito? Naiinip ako eh. O yan na, call to action. Simulan ang sponsoring ngayon. Share ang opportunity sa at least 3 tao araw-araw. Okay? Tandaan, ang tunay na yaman ay nasa duplication. Kaya importante ang training kasi magduduplicate tayo eh. Kailangan, imagine mo, kung nagduduplicate, di ba? Kung nagduduplicate, puro train, edi ang lakas ng grupo mo. Okay? Don't just look for the followers, build leaders who will inspire others. Duplication is sponsoring leaders, not just members. Turuan agad ang bagong partner kung paano mag-sponsor. Buuin ng cultural learnings, training some group chat. Celebrate small wins para lumakas ang confidence sila. Okay, goal, magbuo ng leaders na kaya magbuo ng leaders. Magbuo ng leaders na kaya magbuo ng leaders. Then, close with your heart. And also, open with your heart. Ano ba to? Baligtad. Baligtad ko nga. Dapat open with your heart and close with your heart. Tama ba? And the mindset of a great sponsor, maging mentor, hindi lang salesperson. Alamin ang needs sila. Law of association, hindi lang company ang sinalihan, kundi ikaw. Duplication mindset, turuan silang gawin ang ginagawa mo. Long-term vision, ang goal ay mabuo ang leaders, hindi lang followers. And reminder, sabi nga, if you're on time, you're late. Ito kapag kami mga business meeting kayo, yung mga meetups, di ba? If you're early, you're on time. Saka mga pag-attend ng training. Then know the schedules. Yung mga full presentation, alamin nyo yung negosyo nyo ha guys ha. Hindi yung lagi lang kayong papasahan ng link. Diba? Dapat alam nyo na yung link na yan. Sinisave nyo na yan. Diba? Yung show making presentation, some presentation, product presentation, special training, new distributors orientation, lahat ng mga trainings. Announcement, big events, TikTok live schedule, dapat alam nyo yan, guys. Sabi nga, if you can, pick up them. Halimbawa, may mga guest ka, kung kaya mo naman ang pick upin nyo na. Pero dapat, okay, most of the time talaga, hindi namin yan, pinipick up sa bahay. Dapat meet halfway lang. Kasi minsan kapag ka pinipick up mo, minsan ayaw na pumunta ng office kapag hindi mo pipick upin sa bahay nila. Nagiging dependent sila sa'yo. And lastly, MLM is a God-sent industry. Okay, let us have a moment of silence of silence to thank God. Okay lang po ba? Close eyes tayo. Okay, Lord, thank you so much sa lahat ng blessing from JC, sa lahat ng mga coaches, GMs, owners ng company, management. Maraming salamat sa opportunity na ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. We are forever grateful sa lahat ng biyaya na matatamasa pa namin sa company po na ito. At sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, we're very thankful, Lord God. And pagpalain niyo po yung mga kilos at galaw po namin dito po sa negosyo na ginagawa namin. Pagpalain niyo po kami. Bless us, Lord, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. I-touch niyo po kami, Lord, no? Nang para sa ganun ay mas mabless ang aming mga galaw. At tulungan niyo po kami, no, na maging maayos ang mga decisions making namin, na may guidance niyo. Para nang sa ganun, Lord, no, tama namin ito masimulan. Along the way ang negosyo, tama, no, na nagagawa namin. And hipuin niyo po ang mga puso ng mga taong tinotok namin at pinapajoy namin sa negosyo po na ito. Para nang sa ganun po, Lord, no, ay magtamasa po kami ng maraming blessing. Bless us, Lord. And malapit na, no, ang Pasko, no, ang iyong kaarawan. Malapit na ang holiday seasons, Lord, New Year, diba? Nagpipray kami, Lord, ng maraming blessings sa inyo para nang sa ganun mas mapasaya namin pamilya. Bless us, Lord, wisdom, Lord. Para nang sa ganun, Lord, no, mas magawa namin, di ba? Itong aming negosyo. Okay? Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Lord, ng kaalaman. In Jesus' name I pray to you, Lord. God, amen. Okay? So, yun po. Maraming salamat po. Di ba? Hindi, naging pastor ako bigla. Coach April. Sabi nung iba, marunong pa na magdasal to si Sir Eric. Okay? So, done na po tayo. Thank you so much po sa lahat ng mga attendees po natin. Ayan. Mag-stop lang ako. Recording.